Mamatay ka na sana, amihan. Iyan ang bulong ng lalaking 11 taon kong minahal. Habang nagluluto ako ng paborito niyang ulam, 30 milyong piso na pala ang halaga ng buhay ko sa mga kamay ni Dante. Ang bango ng pag-ibig ay napalitan ng lansa ng pagtataksil. Pero bago niya ako mabaon sa lupa, sisiguraduhin kong siya ang mauunang mabulok sa sarili niyang impyerno. Handa ka na bang mamatay sa konsensya mo, Dante? O baka gusto mong panoorin kung paano kita dudurugin nang walang bahid ng dugo? Huwag kang mag-alala, Clarice. Isang maling liko lang sa kurbada ng Tagaytay at tapos na ang lahat. Ang 30 milyong insurance, mapupunta sa atin yon nang mabilis pa sa kidlat. Pagod na ako sa pagmumukha ni amihan, 11 taon na akong nagtitiis sa pagiging boring niya. Ang boses ni Dante ay nanggagaling sa veranda malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa loob ng kusina napatigil ang kamay ni amihan sa paghihiwa ng bawang. Ang kutsilyong hawak niya ay bumaon nang malalim sa sangkalan, tila isang babala na huli na ang lahat. Ang bango ng adobong manok na paborito ni Dante ay umuusok pa sa kala ng halimuyak nito ay pumupuno sa bawat sulok ng bahay na itinuring niyang templo ng kanilang pag-ibig sa loob ng 11 taon. Nagluto siya ng maaga, siniguradong saktong-sakto ang timpla para sa kanilang anibersaryo, ngunit ang bawat sangkap na inihanda niya ng may pagmamahal ay tila naging lason sa isang iglap. Naramdaman ni amihan ang unti-unting panalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot at ang bawat salitang binitiwan ng kanyang asawa ay naging mga bubog na bumabaon sa kanyang puso. Ang hanging pilit niyang nilalanghap ay tila naging libu-libong maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang baga. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itapon ang mainit na sabaw sa mukha ng lalaking nasa labas. Ngunit ang kanyang katawan ay tila naging isang estatwang bato. Ang tanging buhay sa kanya ay ang mga luhang hindi pa man lumalabas ay sumusugat na sa kanyang kalooban. Ito ba ang kapalit ng 11 taon ng aking buhay? Isang pirasong papel na may halagang 30 milyong piso at isang bangin na magsisilbing hantungan ng lahat ng aking sakripisyo. Narinig niya ang pagsasara ng pinto sa veranda at ang papalapit na mga hakbang ni Dante. Mabilis na pinahid ni amihan ang kanyang mga mata, gamit ang laylayan ng kanyang apron. Kinuha niya ang sandok at hinalo ang niluluto kahit na ang kanyang paningin ay lumalabo na sa tindi ng sakit. Amihan, why are you still standing there? Gutom na ako. Ang boses ni Dante ay puno ng pagkainip, tila walang bahid ng krimeng kani-kanina lang ay pinaplano niya. Lumapit ito sa kanya at humalik sa kanyang pisngi, isang halik na dati ay nagpapatibok ng kanyang puso. Ngunit ngayon ay tila dampi ng isang malamig na ahas. Malapit na Dante. Konting kulo na lang tugon ni amihan. Ang sarili niyang boses ay parang galing sa malayo garalgal at halos hindi niya makilala. Are you okay? You look pale. Baka kailangan mo nang magpahinga, sabi ni Dante. Habang kinukuha ang isang piraso ng karne mula sa kawali, gamit ang kanyang mga daliri. Lumingon ito sa kanya nang may mapanlinlang na ngiti. Don't worry, bukas sa Tagaytay makakapag-relax ka rin. I've checked the SUV, it's all set for our long drive. Tinitigan ni amihan ang mga mata ng asawa. Naghahanap siya ng kahit katiting na pagsisisi, ng kahit anong senyales na nagbibiro lang ito. Pero wala siyang nakita kundi ang kislap ng kasakiman. Yes, Dante. All set na nga siguro ang lahat, bulong niya na may kahulugang siya lang ang nakakaalam. Pagkatapos ng hapunan na tila isang huling hantungan para kay amihan, hinintay niyang makatulog si Dante. Ang hilik ng asawa ay tila isang insulto sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahan siyang bumangon at nagtungo sa maliit na opisina ni Dante sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang puso ay kumakaba, tila isang ibon na gustong kumawala sa hawla. Binuksan niya ang drawer ng mesa ni Dante. Doon sa ilalim ng mga lumang resibo ng kasino, nahanap niya ang isang envelope na may kulay asul. Nang buksan niya ito, bumulaga sa kanya ang katotohanang mas masahol pa sa kamatayan. Isang life insurance policy na may pangalan niya, at ang beneficiary ay walang iba kundi si Dante Alvarado. Ang petsa ng pagkakalikha nito ay nitong nakaraang buwan lang. Ngunit hindi lang iyon ang nahanap niya. Sa likod ng policy ay may isang sulat kamay na note. Love, once it's done, we can finally have the life we've dreamed of. Ang baby natin hindi na lalaking mahirap. Just make sure the SUV doesn't fail us. Clarice. Napahawak si amihan sa gilid ng mesa upang hindi matumba.
Ang sakit ay tila isang malaking alon na lumunod sa kanya. Buntis si Clarice, habang siya ay 11 taong nagdusa sa pangungutya ng pamilya ni Dante dahil sa hindi pagkakaroon ng anak. Ang asawa pala niya ay nakabuo na ng pamilya sa iba, isang pamilyang itatayo sa ibabaw ng kanyang bangkay. Biglang tumunog ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sa takot na magising si Dante, mabilis niya itong sinagot. Hello, pabulong niyang tanong. Amihan, huwag kang magugulat. Si Ruel ito. Ruel Navarro. Ang boses sa kabilang linya ay seryoso at may himig ng pag-aalala. Isang pangalan mula sa kanyang kabataan, isang kaibigang matagal na niyang hindi nakakausap. Makinig kang mabuti. Alam ko ang plano ni Dante sa sasakyan mo. Nakita ko siya sa talyer ni Mang Isko kaninang madaling araw. May binayaran siyang mekaniko para luwagan ang preno ng SUV mo. Amihan, please, huwag kang aalis ng bahay bukas. Nanigas si Amihan sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng kumpirmasyon ay narito na. Ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay ay ang lalaking kukuha ng kanyang buhay. Ngunit sa gitna ng matinding takot, isang bagong pakiramdam ang sumibol sa kanyang dibdib. Hindi ito galit kundi isang malamig na determinasyon. Ang amihan na martir ay tila unti-unting namamatay at isang bagong amihan ang isinisilang mula sa mga abo ng pagtataksil. Salamat, Ruel! Alam ko na simpleng sagot niya bago ibaba ang telepono. Lumingon si amihan nang marinig niya ang mahinang langit-ngit ng pinto. Doon sa may anino ng pintuan, nakatayo si Dante. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa dilim at ang liwanag mula sa bintana ay nagpapakita ng isang malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. What are you doing with my things, amihan? At sino ang kausap mo sa madaling araw na ito? Dahan-dahang lumapit si Dante. Ang bawat hakbang niya ay tila tunog ng isang paparating na hatol. Hindi ibinaba ni amihan ang hawak na insurance policy. Tiningnan niya ang asawa ng diretso sa mga mata. Ang kanyang takot ay napalitan ng isang mapanganib na katahimikan. Inaayos ko lang ang kinabukasan natin, Dante, matapang niyang sagot, habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng mesa. Gusto ko lang siguraduhin na sa biyahe natin bukas, wala nang magiging aberya pa. Ngumiti ng bahagya si Dante, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Mabuti naman, dahil bukas, amihan, bukas ang araw na hinding-hindi mo malilimutan sa buong buhay mo. Sa sandaling iyon, alam ni amihan na ang digmaan ay nagsimula na. Ngunit ang hindi alam ni Dante, ang babaeng akala niya ay tupa, ay natututo ng maging lobo. Dante, anak, kailan mo ba papalitan ang asawa mong ito? 11 taon na, pero tuyot pa rin ang sinapupunan. Para tayong nagpapakain ng batong hindi naman nagbubunga. Sayang ang ganda ng bahay kung wala namang tagapagmana. Ang boses ni Aling Belen, ang kanyang biyanan, ay tila isang matalas na pait na humuhukay sa sugat ni amihan. Kapapasok pa lamang nito sa pintuan, ngunit ang amoy ng mamahaling pabango na si amihan din naman ang bumili, ay tila sumasakal na sa hangin ng sala. Kasunod nito ang kanyang biyenang lalaki, na si Mang Nestor, na dire-diretsong naupo sa sofa at itinaas ang mga paa sa mesa. Tila ba sila ang nagmamay-ari ng bawat hibla ng carpet na iyon? Napatigil si amihan sa pag-aayos ng mga unan. Ang kanyang likod ay nanigas, at ang bawat salitang binitiwan ng matanda ay tila isang sampal na paulit-ulit na dumadapo sa kanyang pisngi. Ito ang kanyang buhay sa loob ng mahabang panahon, ang maging tagapondo ng karangyaan ng pamilya Alvarado, habang tinatrato siyang parang isang kasambahay na walang bayad at mas masahol pa isang babaeng walang halaga dahil sa hindi niya pagkakaroon ng anak. Nay, huwag niyo namang pagsalitaan ng ganyan si amihan. Pagod lang iyan sa trabaho, ang sabi ni Dante, ngunit ang kanyang tono ay walang tunay na pagtatanggol. Sa halip, lumapit siya sa kanyang ina at humalik sa pisngi nito, tila ba sinasang-ayunan ng bawat pangungutya sa kanyang asawa. Dahan-dahang humarap si amihan, pinilit niyang panatilihing kalmado ang kanyang mukha, kahit na ang kanyang kalooban ay nagngangalit na. Magandang umaga po, Naytay. Gusto niyo po ba ng kape? O baka gusto niyo ng mainit na tsokolate? Kape? Anong kape ang pinagsasabi mo? Nandito kami dahil kailangan namin ng panggastos. Para sa susunod na linggo, ang mariing sagot ni Aling Belen habang binubuksan ang kanyang mamahaling bag. Mag-aantipolo kami ng mga kumare ko. Kailangan ko ng pampagawa ng bagong barong at donasyon sa simbahan. At itong si Nestor kailangan din ng pambili ng mga gamot niya sa Rayuma, kahit na alam nating lahat na sa sabungan lang naman niya iyon gagamitin.
Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amihan. Utang na loob. Iyan ang tanikalang nakagapos sa kanyang mga leeg. Noong nagsisimula pa lamang sila ni Dante ang mga ito ang nagsabing ituturing siyang tunay na anak, ngunit nang magsimulang lumago ang negosyong ipinamana sa kanya ng kanyang mga magulang, unti-unting lumabas ang tunay na kulay ng mga ito. Naging isa siyang balon na hindi dapat matuyo, isang ATM na laging handang maglabas ng pera para sa bawat luho nila. Naikakaabot ko lang po sa inyo ng allowance noong isang linggo. Di ba medyo mahina ang benta sa center ngayon dahil sa inflation, mahinahong paliwanag ni Amihan kahit na alam niyang wala itong saysay. Aba, nagdaramot ka na ba ngayon? Amihan ang sigaw ni Aling Belen. Ang kanyang boses ay pumailan lang sa buong sala dahilan para mapatingin ang mga kapitbahay. Nakakalimutan mo na ba na kung hindi dahil sa anak ko, wala kang pamilyang matatawag? Sinong lalaki ang tatagal sa isang babaeng hindi man lang makapagbigay ng kahit isang sanggol? Be grateful na hindi ka itinatapon ni Dante sa kalsada. Naramdaman ni Amihan ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tambol na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kahinaan. Tumingin siya kay Dante, umaasang makakakita ng kahit kaunting habag, ngunit ang kanyang asawa ay abala sa pagtingin sa kanyang cellphone, tila walang naririnig. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa mga salita ni Aling Belen. Hindi lang siya pinapatay ni Dante sa plano nito sa SUV. Pinapatay din siya nito araw-araw sa pamamagitan ng pananahimik sa harap ng pang-aapi ng kanyang pamilya. Hanggang kailan ko kailangang bayaran ang utang na loob na ito? May katapusan ba ang pagpapakasakit ng isang martir bago siya tuluyang maging abo? Tumayo si Amihan at nagtungo sa loob ng silid. Kinuha niya ang kanyang pitaka at naglabas ng ilang libong piso. Nang bumalik siya sa sala, iniabot niya ang pera kay Aling Belen nang hindi tumitingin sa mga mata nito. Ito na po. Sana ay maging sapat iyan para sa paglalakbay ninyo, bulong ni Amihan. Kinuha ni Aling Belen ang pera ng walang pasasalamat. Dapat lang. Or Dante, huwag mong kalilimutan ang usapan niyo ng tatay mo tungkol sa lupang kukunin natin sa Batangas. Amihan, asikasuhin mo na ang tanghalian namin. Nagugutom na ang Tynastor mo. Habang nasa kusina, humawak si Amihan sa gilid ng lababo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kaba at galit. Tiningnan niya ang maliit na altar na nakasabit sa dingding ng kusina. Isang imahe ng Birheng Maria na may 7 espada sa puso. Pakiramdam niya siya iyon, isang inang walang anak, isang asawang walang katuwang, isang babaeng ang tanging kayamanan ay ang kanyang pait. Narinig niya ang mahinang tunog ng kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang apron. Isang vibration na tila kuryenteng gumising sa kanyang diwa. Inilabas niya ito at nakita ang isang mensahe mula sa isang numerong wala sa kanyang contacts, ngunit alam niyang kay Ruel iyon. Amihan, hindi ako nagbibiro. Alam ko ang bawat galaw ni Dante. Pinanood ko siya kagabi habang kinakalikot ang ilalim ng SUV niyo. Huwag na huwag kang sasakay sa sasakyang iyon bukas kahit anong mangyari. May ebidensya ako. Magkita tayo sa tapat ng lumang kapilya sa kanto 3:00 ng hapon habang tulog sila. Mag-ingat ka. Napalingon si Amihan sa sala. Narinig niya ang halakhak ni Dante habang nakikipag-usap sa kanyang ama tungkol sa mga bagong sapatos na bibilhin nito. Ang tunog ng kanilang saya ay tila isang malaking insulto sa kaba na nararamdaman niya. Sa kabilang banda, nandoon ang boses ni Aling Belen na nagrereklamo tungkol sa lambot ng kanin. Ang nagtaaw ang mga ito. Ang mga taong ito na pinagsilbihan niya ng 11 taon ay ang mga taong masayang papanoorin ang kanyang pagbagsak sa bangin basta't makuha nila ang kanilang gusto. Dahan-dahang itinaas ni Amihan ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagtitiis ay unti-unting nagkaroon ng isang kakaibang ningning. Isang ningning na hindi galing sa luha, kundi mula sa isang apoy na nagsisimulang magliyab. Amihan, nasaan na ang pagkain? Ang bagal mo talagang kumilos, ang sigaw ni Dante mula sa sala. Papunta na, Dante, ang sagot ni Amihan. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, halos nakakatakot sa sobrang kakinisan. Huwag kang mag-alala. Malapit na tayong matapos sa lahat ng ito. Habang inilalapag niya ang mga pinggan sa mesa, isang plano ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang plano na hindi lang magliligtas sa kanya, kundi magbabalik sa lahat ng pasakit na ibinigay nila sa kanya. Kung gusto nila ng drama, ibibigay niya ito. Kung gusto nila ng trahedya, sisiguraduhin niyang hindi siya ang bida sa dulo nito. Ngunit ang tanong na naglalaro sa kanyang isipan ay nanatiling nakabitin sa hangin.
Ano ang gagawin ni Ruel kapag nalaman niyang hindi lang preno ang problema, kundi ang mismong kaluluwa ng pamilyang ito? Ang kabanata ay nagtapos sa tunog ng kutsara at tinidor na tumatama sa pinggan, isang tunog na para kay amihan ay tila bilang ng mga sandali bago ang malaking pagsabog. Ang amoy ng lumang kahoy at natutunaw na kandila sa loob ng kapilya ay tila sumasakal sa bawat hininga ni amihan. Sa labas ang hapon ay nagbabaga sa tindi ng sikat ng araw, ngunit sa loob ng banal na lugar na ito, tila may namumuong yelo sa kanyang mga ugat. Nakaupo siya sa dulo ng mahabang upuang kahoy, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang kandungan, pilit na pinatitigil ang panginginig ng kanyang buong katawan. Narinig niya ang mahinang yabag ng sapatos sa semento, isang tunog na dahan-dahang lumalapit mula sa likuran. Hindi siya lumingon, ngunit alam niya kung sino iyon. Ang pamilyar na bango ng sandalwood at malinis na hangin ang amoy ni Ruel na hindi nagbago sa loob ng maraming taon. Amihan. Ang boses ni Ruel ay mababa, puno ng respeto, ngunit may bahid ng matinding pag-aalala. Naupo ito sa tabi niya, may sapat na distansya upang hindi siya mabigla, ngunit sapat na malapit upang maramdaman niya ang init ng presensya nito. Bakit, Ruel? Bakit mo ito ginagawa? Bulong ni amihan, ang kanyang paningin ay nakapako sa imahe ng krus sa harap. 11 taon na ang nakalipas. Bakit ka bumalik para lang sabihin sa akin na ang asawa ko ay isang mamamatay tao? Huminga ng malalim si Ruel. Inilabas niya ang kanyang tablet mula sa bag at binuksan ang isang video file. Dahil hindi ko kayang panoorin kang mamatay, amihan. Hindi lang ito basta hinala. Sinundan ko si Dante noong Martes ng gabi sa isang liblib na talyer sa Cavite. May kinausap siyang mekaniko. Hindi lang preno ang ipinagalaw niya, amihan. Niluwagan nila ang brake line at binutas ng bahagya ang hose para unti-unting tumagas ang fluid habang tumatakbo ang sasakyan. Inaasahan nilang sa kalagitnaan ng zigzag road sa Tagaytay mawawalan ka ng control. Ipinakita ni Ruel ang mga litrato, malilinaw na kuha ng ilalim ng kanyang SUV. Ang mga metal na bahagi na dapat ay nagliligtas sa kanya ay sadyang sinira upang maging kabaong niya. Napapikit ng mariin si amihan. Ang bawat litrato ay tila isang kumpirmasyon na ang pag-ibig na ipinaglaban niya ay isang malaking kasinungalingan. May isa pa akong nakuha, dagdag ni Ruel, ang kanyang tono ay naging mas matigas. Noong isang gabi, habang nasa labas si Dante at nakaparada ang sasakyan mo sa harap ng isang hotel, nagawa kong i-access ang cloud storage ng dashcam mo. Hindi alam ni Dante na ang modelong binili mo ay laging naka-on ang audio recording kahit patay ang makina. Inabot ni Ruel ang isang earphone kay amihan. Nang isuot niya ito, ang unang narinig niya ay ang mahinang langit-ngit ng upuan ng sasakyan. At pagkatapos ang boses ni Dante malamig-malambing, ngunit puno ng lason. Don't worry, Clarice. Konting tiis na lang. Imagine 30 million. Mababayaran natin lahat ng utang ko sa kasino at makakabili tayo ng kondo sa Makati para sa inyo ng baby, sabi ni Dante sa recording. Narinig ni amihan ang hagikik ng isang babae. Si Clarice, ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa mga account ng kumpanya. E paano kung hindi siya mamatay agad? Paano kung mabuhay siya at malaman ang lahat? Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Dante. Ang tunog ng kanyang tawa sa recording ay tila isang matalas na kutsilyo na humihiwa sa pandinig ni amihan. Hindi mangyayari yon. Sa bilis ng takbo niya sa kurbada, siguradong wasak ang sasakyan. At kung sakaling humihinga pa siya, sisiguraduhin kong hindi na siya makakarating sa ospital. I'll be there to save her, Clarice. I'll be the grieving husband. Naramdaman ni amihan ang pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Ang kanyang tiyan ay kumukulo sa tindi ng dumi na nararamdaman niya. Ngunit ang pinakamasakit ay ang sumunod na narinig niya. Ang tunog ng paghalik, ang malalalim na hininga sa loob ng kanyang sariling sasakyan. Ang sasakyang pinaghirapan niyang bayaran mula sa sarili niyang pawis. Doon sa upuang madalas niyang upuan, nilalapastangan ni Dante ang kanilang sumpa sa harap ng Diyos. Ang bagal kasi mamatay ng asawa mo, Dante. Boring na ako sa kakahintay, sabi ni Clarice habang tumatawa. Soon, baby, soon. Magiging malaya na tayo sa baog na yon, sagot ni Dante. Dahan-dahang tinanggal ni amihan ang earphones. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng luha. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng semento sa ilalim ng kanyang mga paa. Lumingon siya kay Ruel at sa unang pagkakataon, nakita ni Ruel ang isang amihan na hindi niya kilala. Nawala na ang lambot ng puso nito
Ang tanging natira ay ang matalas na talim ng paghihigante. Ruel, ang boses ni Amihan ay kasing tigas ng bakal. Kailangan ko ng tulong mo. Pero hindi tayo pupunta sa pulis. Hindi pa ngayon. Kumunot ang noo ni Ruel. Anong balak mo, Amihan? Delikado ang ginagawa mo. Baka saktan ka niya kapag nahalata niyang alam mo na. Tumayo si Amihan at tumingin sa labas ng kapilya kung saan ang anino ng mga puno ay humahaba na sa lupa. Ang sikat ng araw ay unti-unting namamatay hudyat ng pagdating ng kadiliman. Gusto niyang maging byudo. Gusto nilang makuha ang pera ko, bulong ni Amihan. Ang kanyang mga labi ay bahagyang kumurba sa isang nakakatakot na ngiti. Ibibigay ko sa kanila ang gusto nila, pero sa paraang hinding-hindi nila makakalimutan hanggang sa huling hininga nila. Ruel, may paraan ba para malaman natin kung nasaan si Dante sa bawat segundo? Tumango si Ruel bagaman may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. May tracker akong inilagay sa ilalim ng SUV mo noong isang gabi. Alam ko ang bawat hinto niya. Mabuti, sabi ni Amihan. Dahil bukas hindi ako ang sasakay sa sasakyang iyon. At sisiguraduhin ko na ang bawat tawa nila Clarice at Dante sa recording na ito ay mapapalitan ng sigaw ng pagsisisi. Habang papalabas si Amihan ng kapilya, ang hangin ay biglang lumakas, nagpapatangay sa mga tuyong dahon sa semento. Ang tunog ng pagsasara ng malaking pinto ng simbahan ay tila isang pinal na hatol. Ngunit sa kanyang paglalakad, pauwi isang tanong ang biglang pumasok sa kanyang isipan na nagbabagal sa kanyang mga hakbang. Kung ang preno ay putol at ang insurance ay handa na, bakit tila masaya pa rin si Dante na makita siyang buhay ngayong gabi? May iba pa bang plano ang demonyong iyon na hindi pa niya nadidiskubre? Napatigil siya nang makita ang SUV na nakaparada sa kanilang garahe, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng poste. Mukhang normal, mukhang ligtas, ngunit sa loob nito ay ang amoy ng pagtataksil na hinding-hindi na mabubura. Bakit ganyan ka makatingin? Amihan? Are you doubting me again? Ang hirap sa'yo kahit anong gawin kong pagsisikap para sa pamilyang ito. Laging may mali sa paningin mo. Nakakapagod na, alam mo ba yon? Ang boses ni Dante ay puno ng pait, tila siya ang biktima sa gitna ng katahimikan ng kanilang silid. Nakatayo siya sa tapat ng bintana habang si Amihan ay dahan-dahang nagtitiklop ng mga damit na dadalhin nila sa Tagaytay bukas. Ang bawat tupi ng tela ay ginagawa ni Amihan nang may katumpakan, kahit na ang kanyang puso ay tila isang basag na baso na pilit binubuo. Inayos niya ang paboritong asul na polo ni Dante, ang polong suot nito, noong huling beses silang lumabas na masaya bago niya nalaman ang lahat. Naramdaman ni Amihan ang pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Ang mami-sentimentong kilos na ito, ang pag-aayos ng gamit ng asawa, ay kabaligtaran ng karumaldumal na katotohanang alam niya. Habang pinaplano ni Dante ang kanyang kamatayan, narito siya sinisiguradong malinis ang isusuot nito sa araw ng kanyang pagpanaw. Ang kabalintunan ng sitwasyon ay tila isang malaking biro na isinulat sa dugo. Hindi naman sa nagdududa ako, Dante, mahinahong sagot ni Amihan, ngunit hindi siya tumitingin dito. Nagtataka lang ako kung nasaan na ang 500,000 na kinuha mo sa joint account natin noong nakaraang buwan. Sabi mo gagamitin natin yon para sa expansion ng center. Humarap si Dante sa kanya, ang kanyang mukha ay namumula na sa kunwaring galit. Expansion, Amihan? Binayaran ko yon sa mga utang natin sa suppliers. Do you think madali ang magpatakbo ng buhay natin habang ikaw puro charity ang inuuna? Ginagawa ko ang lahat para magkaroon tayo ng komportableng buhay, pero puro hinala ang ibinabalik mo sa akin. You're making me feel like a criminal in my own home. Lumapit si Dante at hinawakan si Amihan sa magkabilang balikat. Ang kanyang hawak ay mahigpit, halos masakit na, ngunit ang kanyang boses ay biglang lumambot, ang klasikong himig ng isang taong bihasa sa manipulasyon. Listen to me, okay? I love you. Everything I do, including this trip to Tagaytay, is for us. Para makapag-reset tayo, para mawala ang stress mo, please stop being so paranoid. It's killing our marriage. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Amihan ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang paraan ng pagtingin ni Dante sa kanya, ang mga matang tila puno ng pag-ibig, pero sa likod ay may nakatagong patalim, ay nagpadama sa kanya ng matinding pagkasuka. Gusto niyang isampal sa mukha nito ang mga litratong kuha ni Ruel. Gusto niyang iparinig ang boses nito at ni Clarice na humahalakhak habang pinaplano ang kanyang libing, pero nanatili siyang tahimik. Ang tanging sagot niya
ay ang bahagyang pagtango, habang ang kanyang kuko ay bumaon sa sariling palad upang pigilin ang pagsigaw. Biglang bumukas ang pinto ng silid ng walang katok. Pumasok si Aling Belen na may bitbit na baso ng gatas, ngunit ang kanyang mukha ay handa na para sa isang away. Ano na naman itong naririnig kong bulyawan? Amihan, hanggang kailan mo ba titiyakin na miserable ang buhay ng anak ko? Ang singhal ng matanda habang inilalapag ang baso sa mesa ng may kalabog. Naririnig kita sa labas. Pera na naman. Yan lang ba ang halaga ni Dante sa'yo? Isang bank account? Nay, nagtatanong lang po ako tungkol sa pera ng kumpanya depensa ni Amihan. Kumpanya ang sabihin mo, wala kang tiwala sa asawa mo dahil pakiramdam mo ikaw ang hari dahil ikaw ang may pera. Ang dugtong ni Aling Belen, ang kanyang daliri ay nakaturo sa mukha ni Amihan. Napaka-ingrata mo. Sa ganda ng lalaking ito na natili siya sa iyo kahit nabaog ka. Kahit natuyot ang sinapupunan mo. Kung ibang lalaki yan, matagal ka nang iniwan para sa babaeng makakapagbigay sa kanya ng anak. Dante is a saint for staying with you and you treat him like a thief. Tumingin si Amihan kay Dante, naghihintay na kahit man lang sa pagkakataong ito ay sabihin nitong mali ang kanyang ina. Pero nanatili lang si Dante sa tabi na kayuko at nagpapanggap na nasasaktan sa mga salita ni Amihan. Ang pananahimik ni Dante ay mas malakas pa sa sigaw ni Aling Belen. Ito ang pinakamasakit na bahagi ng gaslighting, ang hayaan ng ibang tao na durugin ang pagkatao mo habang sila ay naghuhugas kamay. I'm sorry, Nay. Hindi ko po gustong mag-isip ng masama. Bulong ni Amihan, ang kanyang boses ay tila isang maliit na apoy na malapit nang mamatay sa ilalim ng malakas na hangin. Mabuti naman, at alam mo ang lugar mo, ang huling hirit ni Aling Belen bago lumabas ng silid. Ngunit bago ito tuluyang makaalis, nilingon niya si Dante. Anak, huwag mong hayaang apakan ka ng babaeng yan. Tandaan mo, ikaw ang lalaki sa bahay na ito. Nang makaalis ang kanyang ina, muling hinarap ni Dante si Amihan. Ang kanyang ekspresyon ay naging malamig at matigas. Walang bakas ng lambing na ipinakita niya kani-kanina lang. You see, pati si nanay napapansin ang ugali mo. I'm warning you, Amihan. If you don't change your attitude, baka isang araw magising ka na lang na wala na ako. Baka mapagod na ako sa kakahabol sa tiwala mo at humanap na lang ako ng taong tunay na magpapahalaga sa akin. Someone who won't treat me like a paycheck. Ang banta ni Dante ay tumagos sa buto ni Amihan. Alam ni Dante ang pinakamalaking takot ni Amihan sa loob ng 11 taon, ang maiwang mag-isa ang mabigo sa kanyang sumpa sa harap ng altar. Ginamit nito ang kanyang katapatan bilang sandata laban sa kanya. Tumalikod si Dante at lumabas ng silid, iniwan si Amihan sa gitna ng nagkakagulong mga damit. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay naging kasing bigat ng isang libingan. Dahan-dahang lumapit si Amihan sa salamin. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Ang mga mata niya ay malalim na ang itim, sa ilalim ang kanyang balat ay tila nawalan na ng sigla. Ngunit sa ilalim ng lahat ng pagod na iyon, may isang bagay na hindi nakikita ni Dante. May isang lihim na hindi kayang abutin ng kanyang manipulasyon. Kinuha ni Amihan ang kanyang cellphone at nag-type ng mensahe para kay Ruel. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Ang bawat letra ay puno ng puot na naging purong enerhiya. Ruel, kailangan ko ang tracker link ngayon din. Bukas itutuloy natin ang biyahe sa Tagaytay. Pero may babaguhin tayo sa plano. Hindi ako ang hihingi ng tawad sa dulo ng kalsadang ito. Inilapag niya ang cellphone at muling itinuon ang pansin sa asul na polo ni Dante. Hinawakan niya ang tela, dinama ang bawat hibla nito. Pagkatapos kinuha niya ang isang maliit na gunting mula sa kanyang sewing kit. Sa isang mabilis na galaw, ginupit niya ang isang maliit na sinulid sa buttonhole nito, isang simbolikong pagputol sa huling hibla ng kanyang pag-ibig. Ang gabi ay lumalim at ang tanging maririnig sa buong bahay ay ang tunog ng hangin na humahampas sa mga bintana, tila isang babala ng paparating na bagyo na hinding-hindi nila inaasahan. Mrs. Alvarado, mukhang naliligaw ka yata sa sarili mong kumpanya. Or baka naman nakalimutan mo na ang daan papunta sa opisina ko dahil sa sobrang busy mo sa pagluluto ng paborito ni Dante. Ang tinig ni Clarice ay tumataginting sa loob ng conference room, puno ng kapangyarihan, na tila siya ang nagmamay-ari ng bawat sulok ng gusaling ito. Nakatayo si Amihan sa may pintuan, ng kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa strap ng kanyang bag habang pinagmamasdan ang babaeng dati ay itinuring niyang kanang kamay. Ang opisina na bunga ng kanyang pagsisikap, ang kumpanyang itinayo niya mula sa kanyang sariling dugo at pawis ay tila naging isang teritoryong banyaga sa kanya.
Ang bawat dekorasyon at ang ayos ng mga gamit ay nagbago na tila ba dahan-dahang binubura ang kanyang presensya sa bawat lumilipas na araw. Lumapit si Clarice, ang kanyang mga hakbang ay may kasamang tunog ng kumpiyansa. Isang manipis na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi, isang ngiting hindi na nagtatago ng anuman. Sa halip na magpakumbaba, tiningnan niya si Amihan. Mula ulo hanggang paa ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya. "I'm just checking the financial reports," Clarice, mahinahong sagot ni Amihan. Bagaman ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay mapuputol. "Nabalitaan ko na may mga malalaking transfers na hindi ko naman inaprubahan. Gusto ko lang maliwanagan." Tumawa si Clarice, isang matalim na tunog na tila nagpapadugo sa pandinig ni Amihan. "Maliwanagan, Amihan, matagal mo nang alam ang sagot, tumatanggi ka lang tanggapin. Pinirmahan ni Dante ang lahat ng dokumentong iyon bilang co-owner. Bakit mo sa akin hinahanap ang perang ginagamit ng asawa mo para sa sarili niyang mga pangarap?" Sa sandaling iyon, sadyang inayos ni Clarice ang suot niyang fitted na dress. Doon sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng opisina, napansin ni Amihan ang maliit ngunit halatang umbok sa puso ni Clarice. Dahan-dahang itinaas ni Clarice ang kanyang kamay at hinaplos ang kanyang tiyan ng may pagmamalaki. Isang haplos na tila isang laso na diretsong tumama sa pinakamahinang bahagi ng pagkatao ni Amihan. Hindi na kailangan ng mga reports. Amihan, bulong ni Clarice, ang kanyang boses ay naging kasing pait ng apdo. "Kailangan ni Dante ng pera dahil hindi lang kami dalawa ang bubuhayin niya. May bagong Alvarado na darating sa loob ng 7 buwan. Isang bata na may tunay na dugo ni Dante, hindi gaya ng mga pangarap mong hindi kailanman magkakatotoo." Naramdaman ni Amihan ang pag-ikot ng kanyang paligid. Ang hangin sa loob ng kwarto ay tila nawala, iniwan siyang humihingal sa gitna ng matinding sakit. 11 taon siyang nangarap ng sanggol na iyon. 11 taon siyang uminom ng kung ano-anong gamot, nagpatingin sa kung sino-sinong doktor at nagtiis sa pangungutya ng pamilya ni Dante dahil sa kanyang pagiging baog. At ngayon ang pangarap na iyon ay nabuo sa sinapupunan ng babaeng nagnanakaw ng kanyang yaman at ng kanyang asawa. Ang bawat sakripisyo niya para sa kumpanyang ito, ang mga gabi na hindi siya natutulog, para lang masiguradong may pera silang pamilya, ay naging panggastos lang pala sa pagbubuntis ng kabit ni Dante. Ang sakit ay tila isang malaking pako na ibinaon sa kanyang dibdib, na sa bawat hininga niya ay lalong lumalalim. "Buntis ka." Ang tanging lumabas sa mga labi ni Amihan, halos hindi na ito marinig. "Yes, Amihan. Buntis ako," ang sagot ni Clarice nang may kasamang ngisi. "Kaya huwag mo na kaming gambalain pa sa mga tanong mo tungkol sa pera. Ituring mo na lang na separation pay mo iyon para sa 11 taon mong paglilingkod bilang asawa ni Dante. Tutal bukas naman magiging isang ala-ala ka na lang." Napatigil si Amihan. Ang huling sinabi ni Clarice ay tila isang mabilis na kislap ng katotohanan. Alam din ni Clarice ang tungkol sa biyahe sa Tagaytay. Alam nito ang tungkol sa planong aksidente. Ang babaeng ito ay hindi lang kabit kundi kasabwat sa planong pagpatay sa kanya. Binuksan ni Amihan ang kanyang daladalang folder at inilapag ito sa mesa. Sa loob nito ay ang mga kopya ng mga bank transfers na nakuha niya sa tulong ni Ruel. Ang bawat pirma ni Dante ay tila mga bakas ng dugo sa puting papel. Separation pay, bulong ni Amihan, at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. May isang malamig na determination na bumalatay sa kanyang mga mata. "Mali ka, Clarice. Ang perang kinuha ninyo ay hindi sa akin. Pag-aari iyon ng mga empleyado at ng mga taong nagtiwala sa kumpanyang ito. At tungkol sa bata," tumitig si Amihan sa tiyan ni Clarice. Sa isang sandali nakaramdam siya ng habag para sa sanggol na wala pang malay, ngunit mabilis itong natabunan ng puot para sa mga magulang nito. Sana ay maging sapat ang talino ng batang iyan para hindi niya makuha ang ugali ng kanyang ama, ang dugtong ni Amihan. "Dahil bago pa siya isilang, sisiguraduhin ko na ang amang ipinagmamalaki mo ay nasa likod na ng rehas." Lumingon si Clarice sa kanyang likuran, tila naghahanap ng kakampi, ngunit walang tao doon, kundi sila lamang dalawa. Ang takot ay sandaling gumuhit sa kanyang mukha, ngunit mabilis itong napalitan ng katapusan. "You're delusional, Amihan. Sa tingin mo ba may maniniwala sa'yo Dante has everything under control? Bukas sa oras na mawalan ka ng preno, tapos na ang lahat ng drama mo." Dahan-dahang lumapit si Amihan kay Clarice hanggang sa maramdaman na nila ang hininga ng isa't isa. Ang distansya sa pagitan ng asawa at ng kabit ay naging kasing nipis ng isang talim ng labaha. "Let's see, Clarice," bulong ni Amihan.
Tingnan natin kung sino ang tunay na mawawalan ng kontrol bukas. Tandaan mo ang mukha ko ngayon dahil ito ang huling pagkakataon na makikita mo akong mahina. Tumalikod si Amihan at lumabas ng opisina. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpapatibay sa kanyang desisyon. Nang makarating siya sa kanyang sasakyan sa parking lot, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Napasandal siya sa manibela at hinayaan ang sarili na umiyak hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagluluksa para sa 11 taon na namatay sa loob ng conference room na iyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Ruel. Ruel, nakita ko na ang lahat. Alam ni Clarice, buntis siya, sabi ni Amihan, habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Itutuloy natin ang plano, pero kailangan ko ng isang pabor. Gusto kong malaman ni Dante na alam ko ang lahat bago pa man mangyari ang aksidente. Gusto kong makita ang takot sa kanyang mga mata. Amihan, mag-ingat ka. Delikado ang balak mo, ang babala ni Ruel sa kabilang linya. Wala nang mas delikado pa sa isang babaeng wala nang natitirang mawawala, Ruel, ang sagot ni Amihan bago niya paandarin ang sasakyan. Habang nagmamaneho siya pauwi, napatingin siya sa backseat ng SUV. Doon ay may nakalagay na maliit na unan na binili niya noong akala niya ay magkakaanak sila. Dahan-dahan niyang inabot ito at itinapon sa labas ng bintana habang tumatakbo ang sasakyan. Isang huling paalam sa pangarap na kailanman ay hindi na magiging kanya. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamaneho, napansin ni Amihan na ang pedal ng preno ay tila mas malambot na kaysa kanina. Ang tagas na sinasabi ni Ruel ay nagsisimula na, at ang distansya niya mula sa bahay ay tila naging isang karera laban sa oras. Ang ganda ng ngiti mo ngayon, Amihan. Siguraduhin mong hindi ka papalya sa pag-asikaso sa mga bisita natin. Ayaw kong mapahiya tayo sa pamilya ko. Ang bulong ni Dante sa kanyang tenga ay tila isang malamig na hangin galing sa sementeryo. Sa gitna ng sala, ang tawanan ng mga kamag-anak ng pamilya Alvarado ay pumapailan lang, punong-puno ng peking katuwaan at ingay ng mga basong nagtatamaan. Ito ang araw ng pista sa kanilang barangay. At gaya ng dati, ang bahay ni na Amihan ang naging sentro ng handaan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat dekorasyong isinabit niya at ang bawat putaheng inihanda niya ay tila mga palamuti sa sarili niyang burol. Naglakad si Amihan patungo sa hapagkainan, dala ang isang malaking bandahado ng pancit-luglog. Ang kanyang katawan ay hapong-hapo, ang kanyang mga paa ay tila gawa sa tingga, ngunit ang kanyang mukha ay kailangang manatiling maayos. Lumapit siya kay Aling Belen upang magmano, isang tradisyong 11 taon na niyang ginagawa ng may buong paggalang. Mano po, na bulong ni Amihan habang dahan-dahang itinatapat ang likod ng kamay ng matanda sa kanyang noo. Ay, nandyan ka na pala, Amihan, ang sabi ni Aling Belen nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Nakatuon ang pansin nito sa kanyang mga kumare. Nakita niyo na ba ang suot kong alahas? Regalo ito ni Dante sa akin. Sabi ko nga masyadong magastos ang anak ko, pero sabi niya, deserve ko raw dahil ako ang nagluwal sa kanya. Buti pa ang anak ko marunong magpahalaga sa dugo at laman. Isang pinsan ni Dante ang tumawa at lumingon kay Amihan. O Amihan, kailan naman kami makakatikim ng handa para sa binyag? Sayang naman itong malaking bahay nyo kung puro lang kayo mag-asawa ang nandito. Baka naman masyado kang stress sa trabaho kaya hindi ka makabuo. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatuon na ngayon kay Amihan. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang hatol. Tumingin siya kay Dante na noon ay nakaupo sa dulo ng mesa, may hawak na baso ng alak at nakangiti ng tipid. Imbes na ipagtanggol ang asawa, bahagyang umiling si Dante at uminom, tila ba kinukumpirma sa lahat na siya ang biktima ng isang baog na asawa. God's timing, tita. Darating din tayo dyan, ang sabi ni Dante, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Amihan ng may halong panunuya. Naramdaman ni Amihan ang pag-akyat ng init ng dugo sa kanyang mukha. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa lahat ng naroon na ang dakilang anak na ipinagmamalaki nila ay may anak na sa ibang babae gamit ang pera ng kumpanyang siya ang nagpatakbo. Gusto niyang sabihin na ang alahas na suot ni Aling Belen ay binili mula sa pondo na dapat ay panggamot sa kanyang sariling sakit. Ngunit pinigil niya ang kanyang dila. Hinawakan niya ng mahigpit ang gilid ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa telang nakatakip doon. Pumunta si Amihan sa kusina upang kumuha pa ng tubig. Doon sa gitna ng init ng kalan at amoy ng pagkain, naramdaman niya ang matinding pag-iisa. Sa labas, naririnig niya ang kanta ng videoke,
ang tawanan ng mga taong kinakain, ang kanyang pinaghirapan, habang lihim siyang kinukutya. Isang katulong ang lumapit sa kanya at may iniabot na isang puting envelope. Ma'am, may nag-abot po nito sa labas. Kanina pa raw po kayo hinahanap, ayaw lang daw pong pumasok dahil baka makaistorbo sa pista. Nang buksan ni Amihan ang envelope, tila tumigil ang kanyang paghinga. Hindi ito sulat mula kay Ruel. Ito ay mga dokumento mula sa isang pribadong lending company. Nakapangalan kay Dante ang mga utang na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso, mga utang na may petsang bago pa man ang kanilang anibersaryo. Kasama rito ang isang babala na kung hindi mababayaran sa loob ng 3 araw, kukunin ang kanilang bahay at ang lahat ng ari-arian nito. Nanginig ang mga kamay ni Amihan. Ngayon ay malinaw na ang lahat. Hindi lang insurance money ang habol ni Dante. Kailangan ni Dante na mawala siya upang makuha nito ang buong kontrol sa ari-arian bago pa ito mahila ng mga pinagkakautangan niya sa kasino. Ang kanyang kamatayan ang magsisilbing reset button sa buhay ng kanyang asawa. Bumalik si Amihan. Sa sala ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahan, ngunit may bigat ng isang paparating na sakuna. Nakita niyang nakatayo si Dante malapit sa pinto. Kausap ang kanyang ama tungkol sa plano nilang pag-alis bukas papuntang Tagaytay. Mag-iingat kayo sa biyahe bukas, Dante. Ang SUV siguraduhin mong nasa kondisyon, ang sabi ni Mang Nestor habang humihitit ng sigarilyo. Opo, tay. All set na po ang sasakyan. Hinding-hindi kami titigil hanggat hindi kami nakakarating sa tuktok, ang sagot ni Dante habang nakatingin kay Amihan. Isang nakakatakot na pangako ang nakatago sa likod ng kanyang mga salita. Isang batang pamangkin ni Dante ang biglang tumakbo patungo kay Amihan at yumakap sa kanyang binti. Tita Amihan, bakit po kayo umiiyak? Napatingin ang lahat kay Amihan. Ang musika ay tila humina. Hinaplos ni Amihan ang buhok ng bata, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Dante. Hindi ako umiiyak, anak, bulong ni Amihan. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng bakal. Napuwing lang si tita sa sobrang usok ng kusina, pero huwag kang mag-alala, malapit nang mawala ang usok. Malapit nang luminaw ang lahat. Kinuha ni Amihan ang kanyang cellphone at mabilis na nagsend ng mensahe kay Ruel. Ipadala mo na ang lahat ng ebidensya sa mga creditors ni Dante. Ngayon na. Naramdaman ni Amihan ang isang kakaibang ginhawa sa gitna ng kanyang galit. Kung sisirain ni Dante ang kanyang buhay, sisiguraduhin niyang wala ring babalikan ng asawa niya. Ang pista ay magiging isang malaking bangungot para sa pamilya Alvarado. Bago matapos ang gabi, lumapit si Dante kay Amihan at hinawakan ang kanyang siko ng mahigpit. Prepare your things, Amihan. Maaga tayong aalis bukas. 5 in the morning, dapat nasa kalsada na tayo. Ayaw nating mahuli sa plano. Di ba tumingin si Amihan sa kanyang asawa, ang lalaking minahal niya? Nang 11 taon, ang lalaking ngayon ay mukhang isang halimaw sa kanyang paningin. Yes, Dante. Hinding-hindi tayo mahuhuli sa plano. Nang makaalis ang mga bisita at balutin ng katahimikan ang bahay na iwan si Amihan, sa gitna ng mga maruming pinggan at tirang pagkain. Doon sa gitna ng kalat, naramdaman niya ang huling patak ng kanyang luha. Hindi na siya ang Amihan na susunod-sunuran. Ang cliffhanger, biglang tumunog ang landline ng bahay sa kalagitnaan ng gabi. Sinagot ito ni Dante sa kabilang kwarto, ngunit hindi niya alam na nakikinig si Amihan sa kabilang linya. Anong ibig mong sabihin na alam na ng creditors ang tungkol sa insurance policy? Sino ang nagpadala ng impormasyon na yan? Ang sigaw ni Dante, ang kanyang boses ay puno ng matinding takot at lito. Napangiti si Amihan sa dilim. Ang laro ay nagsimula na, at sa pagkakataong ito, hindi lang preno ang mawawalan ng control. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay tila humahaplos sa mga sugat ng kaluluwa ni Amihan. Habang ang buong bahay ay nilalamon pa ng mahimbing na tulog, nakatayo siya sa harap ng isang maliit na altar, sa sulok ng kanilang hardin. Dito nakalagay ang mga abo ng kanyang mga magulang. Walang luha na pumapatak mula sa kanyang mga mata, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa anumang paghagulgol. Tiningnan niya ang larawan ng kanyang ina, ang babaeng nagturo sa kanya na ang pagiging asawa ay nangangahulugan ng walang hanggang pagpapatawad at pagpaparaya. Sa loob ng 11 taon, ginawa niya iyon. Nagpatawad siya sa bawat masasakit na salita, nagparaya siya sa bawat luhong ipinagkait sa kanya para lang maibigay sa pamilya ng asawa niya. Ngunit ngayon, habang nakatitig siya sa maamong mukha ng kanyang ina,
Napagtanto niya na ang martir na pag-ibig ay hindi isang biyaya, kundi isang sumpa na unti-unting pumapatay sa kanya. Dahan-dahang itinaas ni Amihan ang kanyang kaliwang kamay. Tinitigan niya ang gintong singsing na nakasuot sa kanyang palasingsingan, ang simbolo ng pangako ni Dante sa harap ng Diyos. Isang pangakong ginamit nito bilang kadena upang igapos siya sa impyerno. Hinawakan niya ang singsing at dahan-dahan itong hinubad. Ang pag-alis ng ginto ay nag-iwan ng isang maputlang marka sa kanyang balat, patunay ng mahabang panahong pagkakakulong. Inilapag niya ang singsing sa ibabaw ng altar. Ang tunog ng metal na tumama sa marmol ay tila isang tuldok sa dulo ng isang napakahabang pangungusap ng pagdurusa. "Patawad, Mapa," bulong niya sa hangin. "Hindi na ako ang batang babaeng tinuruan ninyong maging martir. Mula sa araw na ito, ang Amihan na kilala nila ay patay na." Lumabas siya ng maliit na gate sa likuran ng kanilang bahay. Doon sa ilalim ng anino ng isang malaking puno ng mangga nakaparada ang isang itim na sasakyan. Bumukas ang pinto at lumabas si Ruel. Kahit sa dilim nakita ni Amihan ang pag-aalala sa mga mata ng kanyang kababata. May hawak itong isang maliit na itim na kahon. "Amihan, sure ka ba talaga rito? The creditors are already hounding him." Nakatanggap ako ng balita na nagpapanik na si Dante dahil kinukulit na siya ng mga pinagkakautangan niya. Baka magwala yon kapag na-corner. Pwede na natin siyang ipahuli ngayon. Ang boses ni Ruel ay puno ng pangamba, pilit na pinipigilan ang sariling takot para sa kaligtasan ng babaeng nasa harap niya. Umiling si Amihan, ang kanyang muka ay kasing tigas ng bato. "I want him cornered, Ruel. Kapag ang daga ay na-corner, doon siya nagkakamali. Kapag ipinahuli ko siya ngayon, madali siyang makakagawa ng palusot. Sasabihin niya, hindi niya alam kung sino ang sumira sa preno. Gusto kong makita ng sarili niyang mga magulang kung anong klaseng demonyo ang pinalaki nila. Gusto kong siya mismo ang maghukay ng sarili niyang libingan." Bumuntong hininga si Ruel. Alam niyang walang makakapigil sa determinasyon ng isang pusong napuno na ng sugat. Iniabot niya ang itim na kahon kay Amihan. Sa loob nito ay maliliit na wireless cameras at isang receiver na nakakonekta sa cellphone. Bago pa man makuha ni Amihan ang kahon, dahan-dahang hinawakan ni Ruel ang kanyang mga kamay. Ang init ng palad ni Ruel ay tila isang kuryenteng gumising sa mga natutulog na ugat ni Amihan. Walang mali siya, walang pilit na pag-ibig, isang dalisay na pagrespeto at pagnanais na protektahan siya. Sa loob ng mahabang panahon, ngayon lang naramdaman ni Amihan na siya ay ligtas. "Nandito lang ako, Amihan," bulong ni Ruel, ang kanyang mga mata ay nanunumpa. "Wala akong papalampasin. Isang maling galaw lang ni Dante, ako mismo ang tatapos sa kanya." "Salamat, Ruel. Magiging maayos ang lahat," sagot ni Amihan bago bumitaw at dahan-dahang naglakad pabalik sa loob ng kanilang bakuran. Ang garahe ay madilim at tahimik. Ang malaking SUV na pag-aari ni Amihan ay nakaparada doon, tila isang natutulog na halimaw na naghihintay ng kanyang biktima. Gumapang si Amihan sa ilalim ng sasakyan. Ang amoy ng langis, alikabok at malamig na semento ay pumuno sa kanyang ilong. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Maingat niyang ikinabit ang unang maliit na camera sa bandang itaas ng gulong, nakatutok ng direkta sa linya ng preno. Ikinabit niya ang pangalawa sa loob ng garahe, nakatutok sa buong paligid ng sasakyan. Matapos masigurong nakatago ang lahat ng lente, bumalik siya sa kanyang silid. Binuksan niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang monitor. Malinaw na malinaw ang kuha, ang madilim na garahe at ang malamig na metal sa ilalim ng sasakyan. Humiga si Amihan sa tabi ng asawa, pinilit na pakalmahin ang kanyang paghinga habang hinihintay ang pagdating ng umaga. Ngunit hindi pa man sumisikat ang araw, naramdaman niyang gumalaw ang kama. Dahan-dahang bumangon si Dante. Nakapikit lang si Amihan, nakikinig sa mga tahimik na hakbang ng asawa palabas ng kwarto. Nang makasigurong wala na si Dante, mabilis na kinuha ni Amihan ang kanyang cellphone at binuksan ang aplikasyon ng camera. Ang kanyang lalamunan ay natuyo sa kanyang nakita. Nariyan si Dante sa screen, pumasok sa garahe na may dalang flashlight at isang maliit na toolbox. Ang lalaking sumumpa na poprotektahan siya ay ngayon ay gumagapang sa ilalim ng kanyang sasakyan. Pinanood ni Amihan ng walang kakurap-kurap habang inilalabas ni Dante ang isang wrench. Nakita niya kung paano higpitan ni Dante ang hawak nito sa metal at dahan-dahang niluwagan ang valve ng brake fluid. Ang bawat pag-ikot ng tornilyo na ginagawa ni Dante sa ilalim ng sasakyan
ay tila pag-ikot ng kutsilyo sa mismong puso ni Amihan. Pagkatapos ng ilang minuto lumabas si Dante mula sa ilalim ng sasakyan. Bago ito umalis tumingin ito sa direksyon ng bintana ng kanilang kwarto, ngumiti ng nakakatakot at itinaas ang hawak niyang wrench na tila nagdiriwang na sa kanyang tagumpay. Sa sandaling iyon, hindi na takot ang nararamdaman ni Amihan. Pinunasan niya ang huling luha sa kanyang pisngi. Ang asawang kilala niya ay patay na, at ang halimaw na nasa garahe ay kailangang makulong. Ngunit bago pa man maibaba ni Amihan ang telepono, nakita niya sa isa pang camera ang biglaang pagpasok ng isang sasakyan sa driveway. Pamilyar ang sasakyan. Bumaba mula rito si Aling Belen at Mang Nestor, may dalang mga malalaking bagahe, at nagtatawanan. Maaga silang dumating, masyadong maaga para sa kanilang inaasahang plano. Napatayo si Amihan. Ang mga magulang ni Dante, ang mga taong pinakakinamumuhian niya, ay naglalakad papalapit sa mismong sasakyang sadyang sinira ng sarili nilang anak. Malamig at mamasa-masa ang hangin, ngunit butil-butil ang pawis na tumutulo mula sa noo ni Dante. Dali-dali niyang ipinasok ang wrench sa ilalim ng isang lumang basurahan sa garahe nang marinig niya ang malakas na pagbukas ng gate ng kanilang bakuran. Ang liwanag mula sa poste ng ilaw ay tumama sa dalawang pamilyar na bulto ng tao. May bitbit ang mga itong malalaking bagahe na tila ba lilipat ng bahay. "Surprise anak, maaga kami para hindi tayo magkasalisi." Ang boses ni Aling Belen ay bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Kasunod nito si Mang Nestor na hila-hila ang isang malaking maleta na gumuguhit sa sementadong daan, isang senyales ng kanilang walang pakundangang pagpasok sa teritoryong hindi naman sa kanila. Nanigas si Dante sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga kamay na hanggang ngayon ay may bahid pa ng langis at dumi mula sa ilalim ng sasakyan ay pilit niyang itinago sa likuran ng kanyang pantalon. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, tila isang magnanakaw na nahuli sa akto, ngunit hindi ng mga pulis, kundi ng sarili niyang mga magulang. "Naitay, anong ginagawa niyo rito? Nang ganito kaaga? Sabi niyo mamayang hapon pa ang biyahe niyo papuntang Antipolo." Nanginginig ang boses ni Dante, ang kanyang panga ay pilit na gumagalaw upang makabuo ng salita. Inilapag ni Aling Belen ang kanyang mamahaling bag sa ibabaw ng mismong hood ng SUV. Ang metal na iyon na kani-kanina lang ay kinakalikot ni Dante upang maging kabaong ng kanyang asawa ay naging patungan ng luho ng kanyang ina. "Naku anak, kinansela ng kumare ko ang inupahan nilang van. Ang kipot-kipot daw kasi. Sabi ko, bakit pa kami magtitiyaga sa masikip kung may malaking SUV naman ang anak ko? Dito na kami sasakay. Kami ng tatay mo ang susundo sa kanila para makita nila kung gaano kaasenso ang pamilya natin." Masayang litanya ng kanyang ina habang ipinapagpag ang kanyang damit. Tila naubusan ng dugo ang mukha ni Dante. Ang sasakyang iyon ay isang patibong. Ang preno ay sadyang niluwagan upang unti-unting mawalan ng fluid. Sa oras na bumaba ito sa matarik na bahagi ng kalsada, mawawalan ito ng kontrol at babangga. Plano niya itong mangyari kay Amihan sa Tagaytay, hindi sa kanyang mga magulang. Hindi pwede na biglang tumaas ang boses ni Dante, isang reaksyon na ikinagulat ng dalawang matanda. Napalunok siya at mabilis na binago ang kanyang tono. Gagamitin namin yan ni Amihan papuntang Tagaytay ngayon. Hindi niyo pwedeng dalhin." Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto ng bahay. Lumabas si Amihan, maayos ang buhok, nakasuot ng simpleng puting bestida at may bitbit na isang mainit na tasa ng kape. Ang kanyang mukha ay maamo, kalmado at walang kahit anong bakas ng puot. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay nagliliyab ang isang mapanganib na laro ng paghihigante. Nakita niya ang lahat sa camera. Alam niya ang takot na bumabalot ngayon sa puso ng asawa. "Magandang umaga po, Naitay. Narinig ko po ang usapan ninyo," malambing na bati ni Amihan habang naglalakad papalapit. Kinuha niya ang susi ng SUV mula sa bulsa ng kanyang cardigan at itinaas ito. Ang mga bakal ay nagbanggaan at lumikha ng isang matalim na alingawngaw. "Kung gusto po ninyong gamitin ang sasakyan ko, sige po. Ayaw naman po naming mahirapan kayo sa biyahe nyo." Nanlaki ang mga mata ni Dante. Mabilis siyang lumapit kay Amihan at hinawakan ang pulso nito nang mahigpit, pilit na ibinababa ang kamay na may hawak ng susi. "Are you crazy, Amihan? Anong sinasabi mo? Paano tayo pupunta sa Tagaytay? Hihiramin natin ang sasakyan nila." Pabulong na asik ni Dante, ang kanyang hininga ay mainit at puno ng panunumbat. Tiningnan lamang siya ni Amihan. Isang tingin na punong-puno ng pekeng pagmamahal, ngunit may nakatagong lason.
Dante, di ba sabi mo kagabi ang pamilya mo ang dapat laging inuuna? Ayaw mo bang maging komportable ang nanay at tatay mo? Pwede naman tayong mag-rent ng ibang sasakyan. Hayaan na natin sila. Deserve nila yan. Ang yang mga salitang iyon ay tila mga palaso na direktang tumama sa konsensya ni Dante. Ginamit ni Amihan ang mismong gaslighting na ginagawa nito sa kanya. Ang bawat salita ay tama, walang butas. Ngunit nagtutulak kay Dante patungo sa gilid ng bangin ng kanyang sariling kasinungalingan. Aba sa wakas, may sinabi rin itong asawa mo na may kwenta masayang pumalakpak si Aling Belen. Lumapit siya at marahas na hinablot ang susi mula sa kamay ni Amihan. Mabuti at natuto ka ring rumespeto sa amin. Nestor, ilagay mo na ang mga bagahe sa likod. Gusto kong makarating sa Antipolo ng maaga para makapwesto tayo sa unahan ng simbahan. Walang nagawa si Dante nang buksan ng kanyang ama ang pinto sa likuran ng SUV. Ang pagbagsak ng mabigat na pinto matapos maikarga ang mga bagahe ay tila tunog ng pagkahulog ng lupa sa ibabaw ng isang kabaong. Ang bawat kilos ng kanyang mga magulang ay nagdudulot ng matinding pag-iikot ng kanyang sikmura. Binuksan ni Aling Belen ang pinto ng driver's seat. Naupo ito at inilagay ang susi sa ignition. Ang makina ay umikot at ang mahinang panginginig nito ay gumapang mula sa semento patungo sa mga talampakan ni Dante. Para kay Dante, ang tunog ng makina ay isang orasan na nagbibilang pababa bago ang tiyak na kamatayan ng kanyang mga magulang. Lumapit si Amihan sa bintana ng sasakyan at inabot ang isang maliit na rosaryo na nakasabit sa rearview mirror. Ibinigay niya ito kay Aling Belen nang may ngiti na hindi matanto ang kahulugan. Dalhin niyo po ito, Nay, para gabayan kayo ng Diyos sa inyong paglalakbay. Baka po kasi may mga hindi inaasahang mangyari sa kalsada. Makahulugang bilin ni Amihan ang kanyang mga mata ay pasimpleng sulyap kay Dante na ngayoy halos hindi na makahinga. Salamat, o Dante, aalis na kami. Pag-uwi namin, asikasuhin niyo ang pasalubong namin, hamasayang sigaw ng kanyang ina. Inilipat ni Aling Belen ang kambyo. Ang sasakyan ay bahagyang umatras. Ang mga ilaw sa likuran ay pumula-hudyat na ang preno ay gumagana pa. Sa ngayon, ngunit alam ni Dante na sa sandaling umabot sila sa pababang kalsada ng Marcos Highway, ang preno ay bibigay at ang sasakyang iyon ay magiging isang bolang bakal na wawasak sa katawan ng kanyang ina at ama. Lumingon si Dante kay Amihan. Nakatayo ang kanyang asawa sa ilalim ng malamig na liwanag, kalmado pinapanood ang lahat ng may malamig na pagtanggap. Na-corner si Dante. Wala na siyang lusot. Kung hahayaan niyang umalis ang mga ito, mamamatay sila. Kung pipigilan niya, kailangan niyang umamin o mag-imbento ng kasinungalingang maaaring makasira sa kanyang mga plano. Umatras pa ng isang dangkal ang sasakyan. Hindi na nakayanan ni Dante. Sa isang iglap, tumakbo siya at inihagis ang kanyang sarili sa mismong harapan ng umaandar na SUV. Ang kanyang dalawang kamay ay malakas na humampas sa malamig na bakal ng hood. Stop! Walang aalis. Patayin niyo ang makina, ang desperadong sigaw ni Dante. Ang kanyang mukha ay balot ng matinding takot at ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkasira ng kanyang sariling plano. Dante, ano ba? Gusto mo bang mamatay? Muntik mo na akong masagasaan. Ang boses ni Aling Belen ay tila isang matalim na sirena na bumasag sa katahimikan ng garahe. Marahas niyang inapakan ang preno na sa kabutihang palad ay kumagat pa sa huling pagkakataon at pinatay ang makina. Ang biglaang paghinto ng sasakyan ay nagdulot ng isang malakas na pagyanig na nagpabitaw sa mga bagahe ni Mang Nestor sa likuran. Lumabas ang matanda mula sa driver's seat, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa kanyang dibdib. Nakatayo pa rin si Dante sa harapan ng hood. Ang kanyang mga palad ay nakadikit sa malamig na bakal at ang kanyang hininga ay parang isang hayop na galing sa mahabang takbuhan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kanyang ina, punong-puno ng takot na hindi maipaliwanag. Hindi niya magawang tumingin kay Amihan, na noon ay nakatayo lamang sa gilid, tahimik na pinagmamasdan ang bawat butil ng pawis na pumapatak mula sa kanyang asawa. Nay! Tay! Hindi po pwede, ang tanging lumabas sa mga labi ni Dante, ang kanyang boses ay garalgal at halos pabulong. Anong hindi pwede, ang singhal ni Mang Nestor habang lumalapit kay Dante at marahas itong tinabig sa balikat. Ano bang problema mo, Dante? Sabi ni Amihan, pwedeng-pwede naming hiramin ang sasakyan. Ngayon lang kami hihingi ng pabor sa iyo. Ganito pa ang isasalubong mo sa amin. Muntik mo nang mapatay ang nanay mo. May
May sira po ang sasakyan. Ang mabilis na palusot ni Dante ang kanyang utak ay nagkukumahog na makabuo ng isang lohikal na kasinungalingan. Naramdaman ko kanina, ang preno parang malambot. Baka tumirik kayo sa daan. Delikado po. Dahan-dahang lumapit si Amihan. Ang tunog ng kanyang mga tsinelas sa semento ay tila isang mabagal na marcha ng hatol. Inilapag niya ang kanyang kamay sa balikat ni Dante, isang haplos na tila isang nagyayalong tubig na gumapang sa likod ng asawa. Sira, pero Dante, hindi ba kagabi lang ay sinabi mo sa akin na all set? Na ang sasakyan ang tanong ni Amihan? Ang kanyang boses ay puno ng kunwaring pagtataka. Sabi mo pa nga binisita mo ito, madaling araw pa lang para siguraduhing safe ang biyahe natin. Bakit ngayon sasabihin mong may sira? Baka naman, ayaw mo lang talagang ipahiram sa nanay at tatay. Lumingon si Aling Belen, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa suspisya. Iyon din ang iniisip ko, Dante. Simula nang magkapera kayo rito sa Maynila. Nagbago ka na. Nakakalimutan mo na ba ang hirap namin para mapagtapos ka? Ngayon isang sasakyan lang ipagkakait mo pa sa amin. At gagamit ka pa ng rason na sira ang sasakyan. Para lang hindi kami makasama sa mga kumare ko. Hindi po sa ganoon, Nay. Talagang delikado. Anong delikado, putol ni Mang Nestor? Kakasuri ko lang ng gulong kanina, mukhang bago pa lahat. At narinig ko ang takbo ng makina. Napakakinis, Dante, huwag mo kaming gawing bata. Alam ko ang amoy ng kasinungalingan. Napatingin si Dante kay Amihan, humihingi ng saklolo, ngunit ang nakita niya sa mga mata ng asawa ay ang sarili niyang refleksyon, isang taong nalulunod sa sarili niyang patibong. Ang bawat salita ni Amihan ay tila isang pako na lalong nagbabaon sa kanya sa sitwasyon. Dante, baka naman pagod ka lang, ang malambing, nasabi ni Amihan habang kinukuha ang panyo mula sa kanyang bulsa at pinapahid ang pawis sa noo ni Dante. Ang kilos na ito ay tila isang banal na gawa, ngunit para kay Dante ito ay isang pagpapakita ng kapangyarihan. Hayaan mo na sila. Malalaki na sina nanay at tatay, alam na nila ang ginagawa nila. At kung sakaling magka-aberya man sa kalsada, di ba may insurance naman tayo? Sabi mo nga, 30 milyon ang halaga ng buhay na protektado ng kumpanya. Ang salitang 30 milyon ay tila isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Dante. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Hindi niya pwedeng sabihin ang totoo. Hindi niya pwedeng aminin na sinadya niyang sirain ang preno upang patayin ang kanyang asawa. Kung gagawin niya iyon, habang buhay siyang mabubulok sa kulungan at mawawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Hindi. Hindi niyo maintindihan, bulong ni Dante. Ang kanyang mga tuhod ay unti-unti nang bumibigay. Amihan, please. Kausapin mo sila. Kausapin, Dante, ikaw ang anak. Ikaw ang dapat magpaliwanag kung bakit ayaw mong paalisin ang mga magulang mo, na ang tanging gusto lang ay magpasalamat sa Diyos sa Antipolo. Ang sagot ni Amihan. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng semento. O baka naman, may itinatago ka sa amin. Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pagaspas ng mga dahon sa hardin at ang malayo at paos na tilaok ng manok. Ang tensyon ay tila isang mahigpit na lubid na nakapulupot sa leeg ni Dante. Biglang kinuha ni Aling Belen ang susi mula sa ignition na iniwan niyang nakasabit. Iniharap niya ito kay Dante. Kung talagang may sira, sige, patunayan mo. I-drive mo itong sasakyan hanggang sa labas ng subdivision at ipakita mo sa amin kung nasaan ang sira. Kung hindi mo gagawin yan, Dante, kalimutan mo nang may magulang ka. Ituturing naming patay ka na dahil sa kasakiman mo. Nanginginig ang kamay ni Dante habang dahan-dahang inaabot ang susi. Ang metal ay tila naging isang nagbabagang bakal na pumapaso sa kanyang palad. Alam niya ang katotohanan sa sandaling tumakbo ang sasakyang ito, nang mabilis ang preno ay tuluyang bibigay. Tumingin siya sa SUV, ang makinang itinuring niyang tagapagligtas sa kahirapan, na ngayon ay naging isang halimaw na handang lamunin ang kanyang sariling pamilya. Lumingon siya kay Amihan at doon sa isang mabilis na sandali, nakita niya ang isang bahagyang ngisi sa mga labi ng kanyang asawa. Isang ngisi na nagsasabing, tapos na ang laro, Dante. O bakit nakatitig ka pa kay Amihan? I-drive mo na, ang sigaw ni Mang Nestor. Pumasok si Dante sa loob ng sasakyan. Ang amoy ng leather at ang bango ng air freshener na pinili ni Amihan ay tila amoy ng isang punerarya. Naupo siya sa driver's seat, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Sa labas nakatayo ang kanyang mga magulang, naghihintay ng patunay,
At si Amihan, na dahan-dahang inilalabas ang kanyang cellphone mula sa bulsa, hindi upang tumawag, kundi upang pindutin ang record. Ang cliffhanger, inilipat ni Dante ang kambyo sa drive. Dahan-dahang gumulong ang sasakyan palabas ng garahe. Ngunit sa kanyang pag-apak sa preno, upang huminto sa gate, naramdaman niya ang isang nakakatakot na sensasyon ng pedal, ay dire-diretsong bumaon hanggang sa sahig ng walang kahit anong resistensya. Ang SUV ay patuloy na bumibilis patungo sa matarik na kalsada ng kanilang subdivision at sa rearview mirror nakita niya ang kanyang ina na tumatakbo, kasunod niya sumisigaw, habang si Amihan ay nananatiling nakatayo ng tuwid tila isang reyna na pinapanood ang pagbagsak ng isang kaharian. Walang preno na Layas, walang preno. Ang sigaw ni Dante ay tila huni ng isang hayop na malapit ng mamatay, pumapailan lang sa tahimik na kalsada ng subdivision. Ang kanyang mga paa ay marahas na pumapadyak sa sahig ng sasakyan, ngunit ang pedal ng preno ay tila isang malambot na espongha na walang silbi. Ang SUV ay patuloy na bumibilis sa pababang bahagi ng kalsada. Ang bigat nito ay humihila sa lahat patungo sa kapahamakan. Yung mga gulong ay lumilikha ng isang matinis na tunog sa mainit na aspalto habang pilit na kumakapit ang goma sa bawat kurbada. Sa loob ng sasakyan, ang mundo ni Dante ay naging isang malaking gulo ng takot at pagsisisi. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na humahampas sa kanyang dibdib. Nakikita niya sa gilid ng kanyang paningin ang kanyang ina na si Aling Belen na tumatakbo sa gilid ng kalsada, sumisigaw ang kanyang mukha ay balot ng hindi maipaliwanag na lito. Sa isang desperadong hakbang hinablot ni Dante ang handbrake at buong lakas itong itinaas. Ang tunog ng mga bakal na nagkikiskisan ay pumuno sa loob ng sasakyan, kasunod ng matinding pag-alog na nagpaikot sa SUV. Sa isang mabilis na iglap ang sasakyan, ay humampas sa isang hanay ng mga pandekorasyong bato sa gilid ng kalsada at sa huli ay bumaon sa isang makapal na bakod ng mga gumamela. Ang paghinto ay marahas, nagdulot ng pagputok ng airbag na tila isang puting ulap na pansamantalang bumulag kay Dante. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa paligid, maliban sa tunog ng tumatagas na tubig mula sa radiator at ang mahinang pag-usok mula sa ilalim ng hood. Dahan-dahang iminulat ni Dante ang kanyang mga mata. Ang kanyang ulo ay kumakabog sa sakit. At ang amoy ng sunog na goma ay humahalo sa kanyang bawat hininga. Nang lumingon siya sa labas, nakita niya ang kanyang mga magulang na hingal na papalapit. Dante, Diyos ko Dante. Ayos ka lang ba ang sigaw ni Aling Belen habang pilit na binubuksan ang pinto ng driver's seat? Nang sa wakas ay makalabas si Dante nang hihina ang kanyang mga tuhod at bumagsak siya sa semento. Ang kanyang mukha ay maputla pa sa papel at ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig. Sabi ko sa inyo may sira, bulong ni Dante ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Anong sira ang sinasabi mo? Ang galit na asik ni Mang Nestor habang tinutulungan ang anak na tumayo. Muntik ka nang mamatay. Muntik mo na kaming isama sa hukay. Bakit ngayon lang nasira yan kung kailan kami ang sasakay? Dahil siya mismo ang sumiranyantay. Ang boses ni Amihan ay tila isang malamig na talim na humiwa sa kaguluhan. Naglalakad siya, papalapit, hindi nagmamadali. Ang kanyang puting bestida ay tila kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Sa likuran niya ay isang pamilyar na bulto ng lalaki, si Ruel, na may dalang isang tablet at nakatitig ng matalim kay Dante. Anong pinagsasabi mo, Amihan? Nababaliw ka na ba? Ang singhal ni Aling Belen. Pilit pa ring ipinagtatanggol ang kanyang anak sa kabila ng lahat. Ang asawa mo muntik nang mamatay. At yan ang ibububulas mo. Hindi sumagot si Amihan. Sa halip kinuha niya ang tablet mula kay Ruel at iniharap ito sa kanyang mga biyanan. Pinindot niya ang play. Sa screen malinaw na malinaw ang kuha mula sa camera sa garahe. Ang oras sa video ay 3:00 ng madaling araw. Nakita ni na Aling Belen at Mang Nestor, ang kanilang anak, ang kanilang dakilang si Dante, na gumagapang sa ilalim ng SUV. Nakita nila ang wrench na hawak nito, ang maingat na pagluwag sa brake fluid valve, at ang nakakatakot na ngiti ni Dante bago ito bumalik sa loob ng bahay. Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Aling Belen habang unti-unting nanlalaki ang kanyang mga mata sa katotohanan. Dante,
Ano ito, bulong ni Mang Nestor, ang kanyang boses ay puno ng panginginig at matinding pagkabigo. Bakit mo ginagawa ito sa sasakyan ng asawa mo? Sinasadya mo bang patayin si Amihan? Tay, hindi. Hindi ganyan yon ang desperadong pagtanggi ni Dante, ngunit ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa tablet at sa kanyang mga magulang. Nag-aayos lang ako. Kailangan ko lang tingnan. Nag-ayos ang putol ni Amihan. Ang kanyang boses ay naging kasing pait ng apdo. Nag-aayos ka ba kapag niluluwagan mo ang preno para mawalan ng kontrol ang sasakyan sa kurbadang Tagaytay? Nag-aayos ka ba kapag ang pakay mo ay ang 30 milyong insurance policy na kinuha mo sa pangalan ko noong nakaraang buwan? Inilabas ni Amihan ang isang folder mula sa kanyang bag at isinampal ito sa dibdib ni Dante. Ang mga dokumento ay nagkalat sa semento, ang insurance policy, ang mga listahan ng utang sa kasino, at ang mga litrato ni Dante at Clarice na magkasama. Basahin niyo, Naytay, ang utos ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Dante. Basahin niyo kung paano balak ubusin ng anak ninyo ang lahat ng pinaghirapan ko para lang mabayaran ang kanyang mga bisyo at buhayin ang anak niya sa ibang babae. Isang anak na hindi ko maibigay, kaya pala naghanap siya ng iba habang ako ay ginagawa niyang gatasan ng pera ninyong lahat. Napahawak si Mang Nestor sa kanyang ulo, tila hindi makapaniwala sa dumi na lumalabas sa harap niya. Si Aling Belen naman ay dahan-dahang napaupo sa gilid ng kalsada. Ang kanyang pagiging dominante ay biglang naglaho, napalitan ng isang matinding hiya. Dante. Totoo ba ito, ang tanong ni Aling Belen? Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Gusto mong pumatay para sa pera? Hindi makasagot si Dante. Nakayuko lamang siya, ang kanyang katawan ay tila lumiit sa gitna ng kahihiyan. Ang lahat ng kanyang plano, ang lahat ng kanyang manipulasyon ay gumuho sa harap ng kanyang mga magulang. Biglang tumunog ang isang sirena mula sa malayo. Papalapit ang dalawang sasakyan ng pulis, ang kanilang mga ilaw ay nagbibigay ng isang mapanganib na kulay sa paligid. Lumingon si Dante sa mga pulis at pagkatapos ay kay Amihan. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matinding galit. Sira ka talaga, Amihan, sinira mo ang buhay ko, ang sigaw ni Dante habang pilit na sumusugod papalapit sa asawa, ngunit mabilis siyang hinarang ni Ruel at itinulak pabalik sa sasakyan. Hindi ko sinira ang buhay mo, Dante. Ang mahinahong sagot ni Amihan habang pinapanood ang mga pulis na bumababa mula sa kanilang sasakyan. Ikaw ang sumira nito noong gabing piliin mong maging halimaw sa halip na maging asawa. Ang preno ng sasakyang ito ay maayos pa sana kung hindi mo lang sinubukang putulin ang tiwala ko. Habang nilalapitan ng mga pulis si Dante para pusasan isang huling mensahe, ang pumasok sa cellphone ni Dante na nakalapag sa semento. Dahil naka-speaker ito, narinig ng lahat ang boses ni Clarice mula sa isang voice message. Dante, asan ka na? Sabi ng bangko, naka-freeze na ang lahat ng accounts mo. Nasaan ang pera para sa check-up ko? At bakit may mga creditors na naghahanap sa iyo rito sa condo? Dante, sagutin mo ako. Ang cliffhanger sa gitna ng kaguluhan, isang itim na van ang biglang huminto sa tapat ng SUV. Bumukas ang pinto nito at lumabas ang dalawang lalaking nakasuit, mga tauhan ng creditors ni Dante. Hindi sila pulis at ang kanilang mga mukha ay tila walang balak na maging mabait. Tumingin ang isa sa mga ito kay Dante at pagkatapos ay kay Amihan. Mr. Alvarado, mukhang marami ka pang utang na dapat bayaran bukod sa kasong ito. At Mrs. Alvarado, kailangan nating mag-usap tungkol sa mga ari-ariang iniwan sa iyo ng asawa mo na hindi na sa inyo. Napatigil si Amihan. Akala niya ay tapos na ang laban, ngunit tila may mas malalim pa palang hukay na hinukay si Dante na hindi niya alam, isang hukay na balak siyang isama sa pagbagsak. Madam, ang bahay na ito at ang kumpanya niyo ay collateral na sa utang ng asawa niyo. Ito ang special power of attorney na may pirma mo. Hindi lang buhay mo ang isinugal ni Dante, pati ang bawat pako sa bahay na ito ay kanya nang naisangla. Ang mga salitang binitiwan ng lalaking nakasuit ay tila mga hollow blocks na isa-isang itinatambak sa dibdib ni Amihan. Napatingin siya sa hawak nitong dokumento, isang papel na may kanyang pangalan at isang pirma na kamukhang-kamukha ng kanyang sulat kamay. Naramdaman ni Amihan ang biglang pag-ikot ng paligid, ang kanyang mga tuhod ay tila naging malambot na kandila. Ang bahay na ito, ang kumpanyang itinayo ng kanyang mga magulang,
na buong ingat niyang inalagaan, ay tila buhangin na unti-unting tinatangay ng agos sa harap ng kanyang mga mata. Sa gilid maririnig ang kalansing ng mga posas habang pilit na nagpupumigla si Dante sa hawak ng dalawang pulis. Ang tunog ng bakal na nagkikiskisan ay tila isang mapait na musika sa gitna ng trahedyang ito. Lumingon si Dante kay amihan. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pawis. At ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, tila siya pa ang ninakawan ng karapatan. Ginawa ko lang yon para sa atin, amihan. Kung hindi ka naging maramot sa pera, hindi ko kailangang hiramin ang pirma mo, ang sigaw ni Dante. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng gaslighting, na hanggang sa huling sandali ay pilit niyang ginagamit. Kailangan nating mapalago ang negosyo, pero lagi kang humaharang. I did it for our future. Future ang mahinang bulong ni amihan, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang future na kasama si Clarice, ang future na wala ako dahil pinatay mo na ako sa plano mo. Dahan-dahang lumapit si Ruel sa mga tauhan ng creditors. Kinuha niya ang dokumento at sinuri ito ng maigi sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga panga ay nakakuyom sa tindi ng pagtitimpi. Mr. Santos, I am amihan's legal counsel. Ang matigas na sabi ni Ruel. Ang boses niya ay tila isang pader na humaharang sa anumang panganib. Ang dokumentong ito ay malinaw na palsipikado. Ang aking kliyente ay walang pinirmahang anuman. At sa oras na ito ang asawa niya ay nasa ilalim ng kustodya ng pulisya dahil sa tangkang pagpatay. Anumang transaksyong ginawa niya, gamit ang peking pirma, ay void ab initio. Kung gusto ninyong mabayaran, sumunod kayo sa istasyon ng pulis at doon kayo maghabol sa mga ari-arian ni Dante, hindi sa pag-aari ni amihan. Attorney, may mga pirma rin dito ng mga saksi. Hindi ito madaling mabaliwala ang sagot ng lalaking nagngangalang Santos, ang kanyang boses ay walang emosyon, tila isang makina na nakatuon lang sa koleksyon. Sa ayaw at sa gusto niyo, magsasagawa kami ng inventaryo sa loob ng bahay na ito sa loob ng 48 oras. Narinig ni amihan ang isang malakas na hikbi mula sa likuran. Si Aling Belen ay nakasalampak na sa semento, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha, habang ang kanyang asawang si Mang Nestor ay nakatitig lang sa malayo, tila nawala na sa sariling kaisipan. Ang pamilyang Alvarado na dating kay taas, kung tumingin sa iba ngayon, ay nakalubog na sa putik ng kahihiyan. Dante, anak. Bakit ang tanging lumabas sa mga labi ni Aling Belen? Hindi dahil sa awa kay amihan, kundi dahil sa takot na wala na silang matitirhan. Ang kanilang ATM, ang kanilang source ng karangyaan, ay tuluyan ng nasira. Nay, tulungan niyo ako. Sabihin niyo sa kanila na si amihan ang nag-utos sa akin na gawin. Yan ang huling desperadong sigaw ni Dante, habang pilit siyang isinasakay sa loob ng mobile ng pulis. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ng sasakyan ay tila isang pinal na hatol na nagtapos sa 11 taon ng dusa ni amihan. Nang umalis ang mga pulis at ang mga tauhan ng creditors, naiwan ang katahimikan sa tapat ng wasak na SUV. Ang amoy ng tumagas na brake fluid ay humahalo sa amoy ng mga gumamela na nadurog sa bakod. Lumapit si Ruel kay amihan at dahan-dahang itinuon ang kanyang kamay sa likod nito sapat lang para iparamdam na hindi siya mag-isa. Amihan, kailangan nating kumilos nang mabilis ang bulong ni Ruel. Kailangan nating isecure ang mga titulo at ang mga accounts ng kumpanya bago pa makagalaw ang mga tauhan ni Dante sa loob. Hindi lang si Clarice ang kasabwat niya, sigurado ako. Tumingin si amihan sa kanyang bahay. Ang bahay na akala niya ay kuta ng pag-ibig pero naging selda pala ng mga kasinungalingan. Naramdaman niya ang isang matinding pagod, isang pagod na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ngunit sa gitna ng pagod na iyon, may isang maliit na ningas ng pag-asa. Ruel, sabi ni amihan, ang kanyang mga mata ay matatag na nakatingin sa pintuan ng kanilang bahay. Ibibigay mo sa kanila ang lahat ng ebidensya ng forgery. Hindi ko papayagang makuha nila kahit isang sentimo ng pinaghirapan ng mga magulang ko. At Aling Belen, lumingon si amihan sa kanyang biyenan na hanggang ngayon ay umiyak pa rin sa sahig. Kunin niyo na ang mga gamit niyo. May 2 oras kayo para lisanin ang bahay na ito. Hindi na kayo bahagi ng buhay ko at hindi ko na kayo kailangang buhayin pa. Amihan, paano kami? Wala kaming matutuluyan, ang sigaw ni Aling Belen, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Gamitin niyo ang utang na loob na lagi ninyong sinasabi sa akin, ang malamig na sagot ni amihan. Baka sakaling may makuha kayong matutuluyan gamit ang kapal ng mukha ninyo.
Habang naglalakad si Amihan papasok sa bahay, naramdaman niya ang bigat ng bawat hakbang. Ngunit sa bawat paghakbang tila may isang tanikalang napuputol. Sa loob ng kanyang silid nakita niya ang portrait nila ni Dante sa dingding. Kinuha niya ang isang plapitan at dahan-dahan itong ibinagsak sa sahig. Ang tunog ng nababasag na salamin ay tila isang huling hininga ng kanyang nakaraan. Cliffhanger, habang nag-aayos ng mga dokumento sa safe, may nahanap si Amihan na isang maliit na susi na hindi niya pamilyar. May nakakabit na tag dito na may sulat kamay ni Dante. For our little angel, safe deposit box, 402. Napaatake ang kaba sa dibdib ni Amihan. Sino ang little angel na ito? May iba pa bang itinatagong pamilya o anak si Dante na mas matanda pa sa dinadala ni Clarice? Ang tunog ng maleta na kinalakaladkad sa sahig ay tila isang huling hininga ng 11 taon na pananatili ng mga Alvarado sa buhay ni Amihan. Bawat kalabog ng pinto at bawat hakbang ni Aling Belen at Mang Nestor palabas ng kanyang tahanan ay nagiiwan ng isang uri ng katahimikan na hindi niya kailanman naramdaman. Isang katahimikang hindi nakakatakot, kundi nakakaginhawa. Amihan, magsisisi ka rin. Hindi mo alam kung anong sinayang mo. Isinusumpa kita ang huling hirit ni Aling Belen bago tuluyang isara ni Ruel ang gate. Ang boses ng matanda ay paos na wala ng kapangyarihan, tila isang tuyot na dahon na tinatangay ng hangin. Naiwan si Amihan. Sa gitna ng sala hawak ang maliit na susi na nahanap niya sa safe. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. For our little angel. Ang mga salitang iyon ay tila mga anay na kumakain sa kanyang isipan. Sino ang anghel na ito? Sa loob ng 11 taon, ang tanging anghel na hiniling niya ay ang sanggol na hindi kailanman dumating. Amihan, ayos ka lang ba, ang tanong ni Ruel habang dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng nagyayelong gabi. Kailangan nating pumunta sa bangko, Ruel. Ngayon din ang sagot ni Amihan, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. May isa pang sikreto si Dante. Isang sikretong ayaw niyang makuha ng kahit sino, kahit na ng mga creditors niya. Sa loob ng bangko, ang lamig ng aircon at ang amoy ng bagong lathalang pera ay nagpadama kay Amihan ng isang uri ng kaba na hindi niya maipaliwanag. Habang sinusundan nila ang bank manager patungo sa vault area, ang tunog ng kanilang mga hakbang sa marmol na sahig ay tila mabilis na tibok ng isang pusong malapit ng sumabog. Nang marating nila ang safe deposit box, 402, naramdaman ni Amihan ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ipinasok ng manager ang master key at dahan-dahan namang ipinasok ni Amihan ang hawak niyang maliit na susi. Ang tunog ng pagpihit ng mekanismo sa loob ng bakal ay tila isang hatol na nagpabagal sa takbo ng oras. Dahan-dahang bumukas ang maliit na pinto ng box. Inilabas ni Amihan ang isang itim na folder at ilang mga dokumento. Sa loob nito ay hindi pera kundi mga katotohanang mas masahol pa sa kamatayan. Isang birth certificate. Ang pangalan ng bata, Dante Alvarado Jr. Ang petsa ng kapanganakan 5 taon na ang nakalipas. At ang ina, hindi si Clarice. Isang pangalang hindi kilala ni Amihan, isang babaeng nagngangalang Maricel Dizon. Naramdaman ni Amihan ang pag-akyat ng lason sa kanyang buong katawan. Hindi lang pala si Clarice. Hindi lang pala ngayon nagsimula ang pagtataksil. 5 taon na ang nakalipas habang siya ay umiiyak sa bawat buwan ng dalaw dahil sa bigong pagbubuntis habang siya ay nagpapakaalipin sa trabaho para mabigyan si Dante ng magandang buhay ang kanyang asawa, ay mayroon na palang ibang pamilya. May mga litrato rin sa loob ng folder. Isang batang na lalaki, nakamukhang kamukha ni Dante, nakasuot ng asul na polo, katulad ng polong ginupit ni Amihan kagabi. May mga resibo rin ng buwanang sustento, na galing lahat sa account ng kumpanya ni Amihan. Ang perang dapat ay para sa kanilang kinabukasan ay ginamit para buhayin ang isang kasinungalingan sa loob ng 5 taon. 5 taon, Ruel. Bulong ni Amihan, ang kanyang boses ay tila isang punit na tela. 5 taon niyang ipinamumukha sa akin na ako ang may problema, na ako ang kulang habang mayroon na pala siyang pamilya sa labas, gamit ang pawis ko. Hinarap ni Amihan si Ruel. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang uri ng puot na hindi na kayang apulahin ng kahit anong luha. Hindi lang ito tungkol sa pera, Ruel. Hindi lang ito tungkol sa pagpatay sa akin. Ginawa niya akong tanga sa harap ng buong mundo.
Biglang tumunog ang cellphone ni Ruel. Sinagot niya ito at pagkalipas ng ilang segundo naging seryoso ang kanyang mukha. Amihan, kailangan nating bumalik sa presinto, ang sabi ni Ruel habang hinihila siya palabas ng bangko. Nagwawala si Clarissa sa istasyon. Nalaman niya ang tungkol sa mga utang ni Dante at ang tungkol sa mga accounts na naka-freeze. At ang mas matindi, may dala siyang mga dokumento na magpapatunay na hindi lang si Dante ang may pakana sa tangkang pagpatay sa iyo. May iba pa siyang itinuturo. Nang makarating sila sa presinto, ang ingay ng mga typewriter at ang amoy ng sigarilyo at kape ay sumalubong sa kanila. Sa loob ng isang interrogation room, naririnig ang boses ni Clarice na nagtititili. Hindi ko alam na papatayin niya si Amihan. Sabi niya hihiwalayan lang niya. Wala akong kinalaman sa preno. Pero itong taong ito, siya ang nag-utos kay Dante na gawin yon para makuha ang insurance. Napatigil si Amihan sa tapat ng salamin ng interrogation room. Nakita niya si Clarice na nakaturo sa isang lalaking nakaupo sa sulok na kasuot ng maayos na barong at kalmadong nakatitig sa mesa. Ang lalaking itinuturo ni Clarice ay walang iba kundi si Attorney Valeriano, ang matalik na kaibigan ng tatay ni Amihan at ang taong pinagkatiwalaan niya sa lahat ng legal na aspeto ng kumpanya sa loob ng 10 taon. Lumingon si Attorney Valeriano sa direksyon ni Amihan, tila ba alam niyang nandoon siya sa likod ng salamin. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi nito, isang ngiting nagsasabing ang galamay ng kataksilan ay mas malalim pa kaysa sa inaakala niya. Cliffhanger, biglang lumapit ang isang pulis kay Amihan at may iniabot na sulat. Ma'am, galing po kay Mr. Dante Alvarado. Sabi niya, basahin niyo raw po ito bago ang hearing bukas. Sabi niya, may isang bagay kayong hindi alam tungkol sa pagkamatay ng mga magulang niyo, 11 taon na ang nakakalipas. Naramdaman ni Amihan ang matinding panginginig. Ang aksidenteng kumitil sa buhay ng kanyang mga magulang. Maaari bang hindi iyon aksidente? Hindi aksidente ang pagkahulog ng sasakyan ng mga magulang mo, Amihan. Pinanood ko silang mawala sa ilalim ng bangin habang hawak ko ang dokumentong maglilipat ng lahat sa akin. Ang mga salitang iyon sa liham ni Dante ay tila isang mabilis na kidlat na tumama sa gitna ng dibdib ni Amihan na nag-iwan ng isang malaking butas na hindi na kailanman mapupunan. Sa loob ng interrogation room ng presinto, ang ingay ng paligid ay biglang naglaho. Ang tanging naririnig ni Amihan ay ang sarili niyang mabilis at mababaw na paghinga at ang malakas na tambol ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Ang papel na hawak niya ay dahan-dahang nalamukot dahil sa higpit ng kanyang kapit, habang ang kanyang paningin ay unti-unting lumalabo sa tindi ng sakit at galit. Sa kabilang bahagi ng salamin, nakita ni Amihan ang kanyang sariling refleksyon, isang babaeng 11 taong nabuhay sa isang malaking kasinungalingan. Hinawakan niya ang kanyang lalamunan na tila may nakabara doon na isang matalim na bubog. Ang bawat alaala ng kanyang mga magulang, ang kanilang mga tawa, ang huling yakap nila bago ang trahedya, ay tila naging mga lason na unti-unting pumapatay sa kanya. 11 taon siyang nagluluksa sa isang aksidente na sa katotohanan pala ay isang planadong pagpaslang. At ang mas masakit, ang lalaking pinakasalan niya ang naging kasabwat sa lahat. Amihan, please look at me. Breathe, Amihan. Ang boses ni Ruel ay puno ng takot habang maingat nitong hinahawakan ang kanyang mga balikat. Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit niya. Iyan ang gusto ni Dante, ang sirain ang isip mo bago ang paglilitis. Dahan-dahang iniangat ni Amihan ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng kapayapaan ay nagkaroon ng isang uri ng ningas na tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Ruel, kailangan kong makausap si Attorney Valeriano. Ngayon din. Sa kabilang interrogation room, nakaupo si Attorney Valeriano nang may dignidad, tila ba isa siyang bisita sa isang marangal na pagtitipon at hindi isang taong itinuturo sa isang krimen. Nang pumasok si Amihan, hindi man lang kumurap ang matanda. Isang banayad na ngiti ang sumilay sa mga labi nito, ang parehong ngiti na nagbigay ng tiwala kay Amihan noong bata pa siya. Tito Valeriano, bakit ang pabulong na tanong ni Amihan, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pag-asa at desperasyon. Itinuring kitang pangalawang ama. Ikaw ang nag-alaga sa kumpanya namin. Paano mo nagawa ang lahat ng ito? Inayos ng abogado ang kanyang salamin at tumingin ng diretso kay Amihan. Ang kanyang boses ay kalmado, malalim
at may halong manipulasyon na tila isang dalubhasa sa gaslighting. Amihan anak, huwag kang magpadala sa mga sinasabi ng isang kriminal na gaya ni Dante. He is desperate. Gagawin niya ang lahat para idamay ako dahil alam niyang ako lang ang makakapagligtas sa kumpanya mo. Protektado kita, amihan. Simula nang mawala ang mga magulang mo, ako ang naging kuta mo laban sa mga buitreng gustong kumuha ng yaman mo. Protektado ang singhal ni amihan. Ang kanyang boses ay unti-unting tumataas. Protektado ba ang tawag sa pagpapakasal sa akin, sa isang lalaking alam mong sasakalin ako? Protektado ba ang paglalagay ng mga pirma mo sa mga dokumentong dahan-dahang kumukuha? Sa kumpanya ko, Tito, binasa ko ang sulat ni Dante. Alam niya ang tungkol sa brake line ng sasakyan ng mga magulang ko, 11 taon na ang nakakalipas. At sabi niya, ikaw ang nagbayad sa kanya para manahimik. Tumawa ng mahina si Attorney Valeriano, isang tunog na tila nagpapadugo sa pandinig ni amihan. Dante was a gambler, amihan. He needed money. At ikaw naman, kailangan mo ng asawang magpapatakbo sa'yo. I just matched two people who needed each other. Kung namatay ang mga magulang mo iyon, ay dahil sa tadhana. Huwag mong isisi sa akin ang kawalan ng preno ng isang lumang sasakyan. Naramdaman ni amihan ang isang matinding panginginig. Ang paraan ng pagsasalita ng abogado ay tila isang kumpirmasyon ng lahat ng kanyang hinala. Ang bawat salita nito ay puno ng laso na nakabalot sa asukal. You're a monster, bulong ni amihan. Mas masahol ka pa kay Dante. Dahil ikaw, ginamit mo ang tiwala ko para dahan-dahan akong ibaon sa hukay habang nakangiti ka sa akin. Monster, no, amihan. I am a businessman, ang malamig na sagot ni Attorney Valeriano habang tumatayo. And as a businessman, I always win. 11 taon mong pinirmahan ang bawat dokumentong ibinigay ko sa iyo nang hindi binabasa. You gave me the keys to your kingdom and you expect me not to take it. You were weak, amihan. You were a martyr who wanted to be loved so much that you became blind. Lumabas si amihan mula sa kwarto, ang kanyang mundo ay tila gumuguho na sa bawat hakbang. Nang makarating siya sa pasilyo, nakita niya si Clarice na pilit na kinakaladkad ng mga pulis. Ang babae ay tila nawala na sa sarili, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Amihan, tulungan mo ako. Hindi ko alam ang tungkol sa mga magulang mo, ang sigaw ni Clarice. Pinilit lang ako ni Dante. Sabi niya pagkatapos mo kami na ang magsasama. Pero niloko niya rin ako. May iba pa siyang babae. Amihan, please. Hindi na nilingon ni amihan si Clarice. Patuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa labas ng presinto. Ang hangin ng gabi ay malamig, ngunit hindi nito mapawi ang init ng galit sa kanyang puso. Lumapit si Ruel sa kanya, may hawak na isang maliit na recorder. Amihan, nakuha ko ang lahat. Ang bawat salita ni Attorney Valeriano sa loob. Nakarecord ang sabi ni Ruel, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hindi siya mananalo. At may nahanap pa kami. Ang mekanikong gumawa sa sasakyan ng mga magulang mo 11 taon na ang nakakalipas, buhay pa siya. At handa siyang magsalita kapalit ng proteksyon. Napatingin si amihan sa madilim na langit. Ang mga bituin ay tila mga saksi sa kanyang pagdurusa. Ngunit sa gitna ng kadiliman, naramdaman niya ang isang uri ng lakas na hindi niya kailanman naramdaman. Ang amihan na susunod-sunuran ay tuluyan ng pumanaw. Ruel, sabi ni amihan, ang kanyang boses ay kasing lamig ng semento. Gusto kong makuha ang lahat ng ebidensya laban kay Valeriano at gusto ko ring mahanap ang babaeng nagngangalang Maricel, ang ina ng anak ni Dante. May kutob ako na hindi lang siya basta kabit. Baka isa rin siya sa mga biktima ng manipulasyon ni Valeriano. Habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, isang itim na kotse ang dahan-dahang dumaan sa harap nila. Ang bintana nito ay bahagyang bumaba at doon ay nakita ni amihan ang isang pares ng mga mata na tila nagmamasid sa kanya. Isang lalaking hindi niya kilala, ngunit may suot na singsing na may insignia ng kumpanya ni Attorney Valeriano. Cliffhanger nang makauwi si amihan. Sa kanyang bahay, nakita niyang nakabukas ang pinto ng kanyang silid. Sa ibabaw ng kanyang kama ay may isang bouquet ng mga puting rosas, ang paboritong bulaklak ng kanyang ina. May nakakabit na card dito. Ang katotohanan ay mas malalim kaysa sa bangin, amihan. Huwag kang titingin sa ibaba. M. Sino si M at bakit niya alam ang paboritong bulaklak ng kanyang ina? Ang katarungan, amihan, ay parang rosas. Maganda sa paningin, pero bago mo mahawakan ang tangkay nito,
Kailangan mo munang masugatan sa mga tinik. Ang tinig ni Ruel ay tila isang gabay sa gitna ng kadiliman habang nakatayo sila sa harap ng isang maliit at lumang bahay sa liblib na bahagi ng Bulacan. Ang amoy ng tuyong damo at ang mahinang ihip ng hangin na nagpapatakbo sa mga alikabok sa daan ay nagbibigay ng isang pakiramdam ng pangungulila. Hawak ni Amihan sa kanyang kamay ang card na may titik na M ang misteryosong nagpadala ng mga rosas na paborito ng kanyang ina. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na mabilis ang pagpagaspas ng mga pakpak, kinakabahan sa katotohanang maaaring naghihintay sa likod ng pintuang kahoy na iyon. Nang dahan-dahang bumukas ang pinto, hindi isang halimaw ang sumalubong sa kanya. Isang babaeng maputla may malalim na mga mata na puno ng pagod at may suot na kupas na duster ang nakatayo doon. Sa likuran nito, isang 5 taong gulang na batang lalaki ang sumilip hawak ang laylayan ng damit ng kanyang ina. Ang batang iyon, ang mga mata nito ay tila salamin ng mga mata ni Dante. Maricel ang pabulong na tanong ni Amihan. Tumango ang babae at ang mga luha ay mabilis na pumatak mula sa kanyang mga mata. Alam ko na darating ka, Amihan. Sabi ni Attorney Valeriano, ikaw ang masamang babaeng sumira sa buhay ni Dante. Pero nung makita kita sa balita nung narinig ko ang boses mo, alam kong pareho lang tayong bilanggo ng mga kasinungalingan nila. Pinatuloy sila ni Maricel sa loob. Ang bahay ay maliit payak at malayo sa karangyaan ng buhay ni Amihan, ngunit puno ito ng mga litrato ng bata. Naramdaman ni Amihan ang isang matinding kirot, hindi dahil sa selos, kundi dahil sa habag. Ang perang kinuha ni Dante sa kanyang kumpanya ay hindi pala napupunta sa luho ni Maricel. Ang babaeng ito ay tila nagtitiis din namumuhay sa takot at pagtatago. Ako si M. Amihan, pag-amin ni Maricel habang inilalapag ang isang lumang box sa mesa. Ipinadala ko ang mga rosas dahil gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. 11 taon na akong tinatakot ni Attorney Valeriano. Siya ang nagpakilala sa amin ni Dante. Sabi niya kailangan ni Dante ng tagapagmana na hindi mo maibigay. Ginamit nila ako bilang breeding machine para magkaroon ng alas si Valeriano laban sa iyo. Naramdaman ni Amihan ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Maricel ay tila isang matalim na pako na ibinabaon sa kabaong ng kanyang nakaraan. Ang lahat ang kanyang pagiging baog, ang kanyang pagsisikap sa negosyo, ang kanyang kasal ay tila isang malaking sarswela na idinirehe ni Valeriano. Noong mamatay ang mga magulang mo, pagpapatuloy ni Maricel ang kanyang boses, ay nanginginig na sa takot na rinig ko silang nag-uusap sa telepono. Si Dante at si Valeriano. May isang mekaniko na binayaran sila para putulin ang brake fluid hose. Hindi lang pera ang gusto nila, Amihan. Gusto ni Valeriano ang lupa nyo dahil may malaking proyekto ang gobyerno na dadaan doon. Kailangan nilang mawala ang mga magulang mo para mapasakamay nila ang titulo. Inilabas ni Maricel ang isang digital voice recorder mula sa box. Ito ang katunayan. Itinago ko ito para sa proteksyon ng anak ko. Noong gabing sinira ni Dante ang sasakyan mo, tumawag siya sa akin. Akala niya ay kakampi niya ako. Ibinida niya na sa wakas magiging malaya na siya sa iyo at makukuha na niya ang insurance. Pinindot ni Amihan ang play button. Ang boses ni Dante ay pumailan lang sa maliit na silid puno ng pagmamayabang at kawalan ng kaluluwa. Clarice is just a distraction, Maricel. Once Amihan is gone, we take the insurance and Valeriano takes the land. We will be rich. Hinding-hindi na tayo magtatago. Napatigil ang recording. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging kasing bigat ng isang libingan. Tiningnan ni Amihan ang bata na noon ay tahimik na naglalaro sa sulok. Ang batang iyon ay bunga ng isang krimen, ngunit wala itong malay sa dumi ng kanyang ama. Amihan, kailangan nating umalis dito, ngayon din ang babala ni Ruel habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang boses ay puno ng tensyon. May 2 itim na sasakyan na pumasok sa kanto. Tauhan ni Valeriano, alam nilang nandito tayo. Napatayo si Amihan. Ang takot na dati ay nagpaparalisa sa kanya ay napalitan ng isang mapanganib na kalmado. Kinuha niya ang recorder at ang mga dokumento mula kay Maricel. Maricel, sumama kayo sa amin. Hindi ko hahayaang saktan kayo ng mga hayop na iyon. Ang matatag na sabi ni Amihan. Mabilis silang lumabas ng bahay patungo sa sasakyan ni Ruel. Ang tunog ng pag-arangkada ng makina ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang habulan. Sa rearview mirror nakita ni Amihan ang mga ilaw ng 2 sasakyan na mabilis na sumusunod sa kanila. Ang kalsada sa probinsya ay madilim baku-bako at puno ng panganib. Ruel, huwag kang titigil, ang sigaw ni Amihan
habang mahigpit na hawak ang kamay ni Maricel sa backseat. Isang malakas na kalabog ang naramdaman nila nang banggain ng isa sa mga humahabol na sasakyan ang kanilang likuran. Ang sasakyan ni Ruel ay bahagyang gumiwang ngunit pinanatili nito ang kontrol. Ang bawat kurbada ay tila isang pakikipagpatintero sa kamatayan. Sa gitna ng kaba tiningnan ni Amihan ang bata. Ang bata ay nakatingin sa kanya, ang mga mata nito ay punong-puno ng takot. Doon ay nakumpirma ni Amihan ang kanyang misyon. Hindi na ito tungkol lamang sa kanyang sariling hustisya. Tungkol na ito sa pagligtas sa susunod na henerasyon mula sa lason ng mga Alvarado at Valeriano. Amihan, may checkpoint sa unahan, sabi ni Ruel. Pero hindi ko alam kung mga totoong pulis sila o mga tauhan ni Valeriano na naka-uniforme. Cliffhanger. Habang papalapit sila sa checkpoint, nakita ni Amihan ang isang pamilyar na mukha na nakatayo sa gitna ng kalsada. May hawak na baril at nakaturo sa kanila. Ang lalaking iyon ay ang mismong mekaniko na pumatay sa kanyang mga magulang, 11 taon na ang nakalipas si Mang Isko. At sa tabi nito nakatayo si Attorney Valeriano, may hawak na radyo at nakangiti ng may kumpiyansa. Welcome to the end of the road, Amihan, ang tila naririnig niyang bulong sa hangin habang dahan-dahang humihinto ang kanilang sasakyan sa harap ng baril. Bumaba ka na, Amihan. Tapusin na natin ang sarswelang ito. Pagod na ako sa kakahabol sa iyo at naniniwala akong pagod ka na ring tumakbo. Ang tinig ni Attorney Valeriano ay kasing lamig ng bakal ng baril na hawak ni Mang Isko. Nakatayo ang matanda sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mamahaling barong ay bahagyang nililipad ng hangin. Tila ba isa pa rin siyang kagalang-galang na figura sa gitna ng kadiliman ng Bulacan. Sa likod niya ang mga ilaw ng sasakyan ay nakakasilaw, tila mga matang nagmamasid sa huling sandali ng buhay ni Amihan. Sa loob ng sasakyan, naramdaman ni Amihan ang panginginig ng kamay ni Maricel na nakakapit sa kanyang braso. Ang bata ay tahimik nakasubsob sa dibdib ng kanyang ina, tila nararamdaman ang panganib na bumabalot sa kanila. Tumingin si Amihan kay Ruel. Ang mga panga ni Ruel ay nakakuyom, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, handang ibuwis ang buhay para sa babaeng 11 taon niyang minahal ng tahimik. Amihan, stay inside. Ako ang bababa, bulong ni Ruel. Ang boses niya ay puno ng determinasyon. Hindi, Ruel, sagot ni Amihan, ang kanyang boses ay naging kasing tigas ng semento. Ako ang kailangan niya. Ako ang tatapos nito. Dahan-dahang binuksan ni Amihan ang pinto ng sasakyan. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay tila isang hudyat ng digmaan sa gitna ng katahimikan ng gabi. Pagbaba niya, ang amoy ng tuyong lupa at ang lansa ng amoy ng langis mula sa sasakyan ni Mang Isko ay sumalubong sa kanya. Humakbang siya nang tuwid ang kanyang puting bestida ay bahagyang nadidikit sa kanyang binti dahil sa hangin. Tito Valeriano, ang sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay pumailan lang ng malinaw. 11 taon. 11 taon mong pinanood ang pagluha ko sa puntod ng mga magulang ko habang alam mong ikaw ang nagtulak sa kanila sa bangin. Paano ka nakakatulog sa gabi? Tumawa si Valeriano, isang mapait na tunog na tila nagpapadugo sa puso ni Amihan. Natutulog ako ng mahimbing, Amihan, dahil alam kong ang yaman niyo ay nasa mabuting kamay. Your parents were stubborn. Ayaw nilang ibenta ang lupa na magiging daan sa bilyon-bilyong proyekto. I just accelerated the inevitable. At si Dante, he was the perfect tool. Isang lalaking uhaw sa pera at handang pumatay para sa sariling interes. At si Mang Isko, lumingon si Amihan sa mekanikong hawak ang baril. Ilang barya ang halaga ng buhay ng mga magulang ko. Mang Isko, sapat ba iyon para mabura ang mukha nila sa panaginip mo? Napayuko ng bahagya si Mang Isko, ngunit ang baril ay nanatiling nakaturo kay Amihan. Trabaho lang, ma'am. Kailangan ko rin ng panggastos. Trabaho, ang singhal ni Amihan, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa puot. Ang pagpatay ay hindi trabaho, iyan ay sumpa. At ang sumpang iyan ang tatapos sa inyong lahat ngayon. Inilabas ni Amihan ang kanyang cellphone at itinaas ito. Tito Valeriano, hindi lang si Maricel ang kausap ko. All this time, simula nang huminto kami sa checkpoint na ito, naka-livestream ang bawat salitang binitawan mo. Libo-libong tao ang nakakapanood ngayon. Ang mga kaibigan mo sa gobyerno, ang mga kliyente mo, at ang mga pulis na hindi mo nababayaran, lahat sila alam na ang katotohanan. Biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Valeriano. Ang kanyang kumpiyansa ay napalitan ng isang matinding takot.
Patayin mo iyan, Isko, kunin mo ang cellphone. Bago pa man makahakbang si Mang Isko, ang paligid ay biglang napuno ng ingay ng mga sirena. Mula sa madilim na bahagi ng kalsada, sumulpot ang tatlong sasakyan ng National Bureau of Investigation. Ang asul at pulang ilaw ay nagmistulang isang mabilis na sayaw ng katarungan. Drop the weapon, ibaba ang baril, ang sigaw ng isang opisyal sa megaphone. Nagkagulo ang mga tauhan ni Valeriano. Si Mang Isko, sa takot na mabulok sa kulungan, ay dahan-dahang ibinaba ang baril at itinaas ang mga kamay. Si Attorney Valeriano naman ay pilit na tumatakbo patungo sa kanyang sasakyan, ngunit mabilis siyang hinarang ng mga operatiba at itinulak sa semento. Napanood ni Amihan ang pagbagsak ng lalaking itinuring niyang pangalawang ama. Ang mukha ni Valeriano na nakasubsob sa dumi ng kalsada ay ang huling imahe ng kanyang 11 taong paghihirap. Lumapit si Ruel kay Amihan at niyakap siya ng mahigpit. Doon sa gitna ng ingay ng mga pulis at ang kalansing ng mga posas, tuluyan nang bumigay ang mga tuhod ni Amihan. Humagulgol siya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas ang hustisya ay hindi na lang isang salita, kundi isang katotohanan. Tapos na, Amihan. Malaya ka na, bulong ni Ruel habang hinahaplos ang kanyang buhok. Pagkalipas ng ilang oras sa headquarters, nalaman ni Amihan na si Dante ay nagtangkaring tumakas sa loob ng presinto, ngunit nabigo. Si Clarice naman ay nakatakdang maging witness laban kay Valeriano para mapababa ang kanyang sentensya. Si Maricel at ang kanyang anak ay binigyan ng pansamantalang proteksyon. Tumingin si Amihan sa labas ng bintana habang sumisikat ang araw. Ang kulay kahel na langit ay tila isang pangako ng bagong simula. Naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang palad. Si Ruel. Anong gagawin mo ngayon? Tanong ni Ruel. Gagawa ako ng isang lugar, Ruel. Sagot ni Amihan, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Isang lugar para sa mga babaeng gaya ko. Mga babaeng biktima ng manipulasyon at pananakit, hindi lang pisikal, kundi pati na rin sa kanilang mga ari-arian at kaluluwa. Sisiguraduhin kong walang ibang Amihan na muling tatapak sa ganitong kadiliman. Nilingon ni Amihan ang bata ni Maricel na noon ay mahimbing na natutulog sa sofa. Ngumiti siya. Ang batang iyon ay hindi na lalaki sa ilalim ng anino ng isang kriminal na ama. Salamat, Ruel, dahil hindi ka bumitaw, bulong ni Amihan. Hinalikan ni Ruel ang noo ni Amihan, isang halik na puno ng pangako ng isang pag-ibig na hindi na kailangang magtago o magsakripisyo ng labis. Ang katarungan ay nakamit na at ang paghilom ay nagsisimula pa lamang. 6 na buwan na ang nakalilipas mula nang gumuho ang tore ng mga kasinungalingan ni Dante at Attorney Valeriano. Sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang, nakatayo si Amihan, suot ang isang simpleng bestidang kulay rosas, na tila sumasalamin sa malambot na sinag ng araw sa dapit hapon. Ang amoy ng sariwang sampagita at ang mahinang ihip ng hangin ay nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na 11 taon niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib, wala na ang mga tinik na dati ay sumusugat sa bawat paghinga niya. Dahan-dahan niyang hinaplos ang marmol na lapida ng kanyang ina at ama. Mapa, malinis na po ang pangalan ninyo. Wala na ang mga taong kumuha sa buhay niyo. At sa wakas, nahanap ko na ang sarili ko. Sa likod ng mga rehas ng bilibid si Dante, ay tila isang anino na lamang ng lalaking dating mapagmataas. Ang kanyang mga mata ay wala ng ningning, ang kanyang balat ay naging maputla, at tuyot tila unti-unting kinakain ng sariling konsensya. Ang bawat gabi niya ay punong-puno ng ingay ng mga kandado at ang malamig na semento na nagsisilbing paalaala sa bawat pagtataksil na ginawa niya. Wala siyang kahit isang dalaw. Si Clarice ay nahaharap din sa sarili nitong kaso at si Aling Belen at Mang Nestor ay bumalik sa kanilang probinsya na mumuhay sa dampa at kahihiyan malayo sa karangyaang ninakaw nila mula kay Amihan. Ang kanilang ATM ay tuluyan ng nagsara at ang kanilang pagiging gahaman ang naging sarili nilang bitag. Sa tapat ng isang bagong gusaling kulay puti na may nakasulat na Bagong Simula Center, nakatayo si Amihan at pinapanood ang mga kababaihang pumapasok doon. Ito ang kanyang pangarap na natupad, isang santuwaryo para sa mga pusong sugatan at mga kaluluwang biktima ng pang-aabuso. Sa loob ng sentrong ito, walang babaeng tatawaging baog o walang silbi. Bawat isa ay binibigyan ng pagkakataong muling tumayo at bumuo ng sariling tadhana. Lumapit si Maricel sa kanya, hawak ang kamay ng kanyang anak.
Ang bata ay masigla na ngayon, ang mga tawa nito ay tila isang himig ng pag-asa sa gitna ng hardin ng sentro. Salamat amihan, dahil sa iyo ang anak ko ay may bukas na hindi kailangang ikahiya. Ngumiti si amihan at binuhat ang bata. Ang pagyakap sa bata ay hindi na nagdudulot ng sakit o inggit sa kanya. Sa halip naramdaman niya ang isang uri ng pagpatawad hindi sa mga taong sumira sa kanya, kundi pagpatawad sa sarili dahil naging martir siya ng napakahaba. Ang tunay na kalayaan ay hindi nanggagaling sa pagpaparusa sa kaaway, kundi sa pagbitaw sa galit na nagbubuklod sa iyo sa kanila. Amihan, handa ka na ba? Ang boses ni Ruel ay nanggagaling sa kalsada. Nakasandal siya sa kanyang sasakyan, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay amihan ng may dalisay na paghanga. Walang pilit na pangako, walang mabulaklak na salita, tanging ang presensya niya na hindi kailanman lumisan sa gitna ng unos. Naglakad si amihan patungo kay Ruel. Ang bawat hakbang niya sa kalsada ay tila isang deklarasyon ng kanyang pagkabuhay na muli. Nang marating nila ang kurbada sa Tagaytay, ang mismong lugar kung saan binalak ni Dante na kitlin ang kanyang buhay, itinigil ni Ruel ang sasakyan. Bumaba si amihan at tumingin sa malalim na bangin. Ang tanawin ng bulkang Taal sa ibaba ay napakaganda, balot ng manipis na ulap at ang kulay ginto ng papalubog na araw. Ang dating simbolo ng kamatayan ay naging saksi ngayon sa kanyang tagumpay. Napatawad mo na ba siya? Tanong ni Ruel habang tumatayo sa tabi niya. Pinatawad ko na ang sarili ko, Ruel. Ang sagot ni amihan, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. At tungkol kay Dante, ang hustisya na ang bahala sa kanya. Ang katahimikan ko ang huling regalong ibibigay ko sa aming nakaraan. Humarap si amihan sa sikat ng araw at dahan-dahang huminga ng malalim. Ang hangin ng Tagaytay ay malamig at malinis, tila hinuhugasan ang bawat alaala ng pait. Sa dulo ng 11 taon ng kadiliman, nahanap ni amihan ang isang katotohanan na hinding-hindi na makukuha ng sinuman. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging kabaong ng iyong pagkatao, at ang tunay na katarungan ay ang pagpili na maging masaya sa kabila ng lahat ng sugat. Ang huling sulyap ni amihan sa papalubog na araw ay isang pangako na bukas sa kanyang paggising, hindi na siya ang biktima kundi ang reyna ng sarili niyang buhay. Ang bagong simula ay hindi lamang isang gusali kundi ang bawat tibok ng kanyang pusong ngayon ay malaya na. Sa huli, ang aral na iniwan ni amihan sa bawat babaeng nakikinig ay simple lang. Huwag matakot na lumabas sa dilim, dahil ang pinakamagandang bahagi ng iyong kwento ay nagsisimula sa sandaling piliin mong mahalin ang iyong sarili.